introduce to you our very own speaker for tonight. Grabe ito. Talagang maaasahan, nililook up ko palagi ito kung yung kailangan na nag-aas ako ng help. Palaging ready yan. Grabe. So, ang ating topic for today is handling objections and closing deals. And let me introduce to you our speaker for tonight or today in the Philippines. So, BS in nursing, cum laude, EDU Campus Leadership Awardee, sorry. Nursing student president in 2010 to 2011. Premier Platinum Pace Setter. Ruby Director, Usana League Premier, Top Matching Bonus Earner 2018. MOA National Speaker, about 8,000 attendees. Grabe. So PH Top 14 Growth 2019. Million Piso Achiever, multiple travel incentive qualifier. So ako talaga, grabe, hanga-hanga ako sa mentor na ito kasi grabe, parang halos lahat na yata sa US napuntahan na. So, kaya i-welcome natin tonight ang ating speaker for tonight, no other than mentor, Mark Dios Joaquin, our organizer for this event. Welcome, Mentor Dios. Hello, hello, hello! Magandang umaga, energy. hapon, and gabi. Grabe, no? Maraming salamat, no, to our beautiful hosts, no, from Canada, si Coach Katz, and of course, sa Alaska, si Tita Ermi. Maraming salamat for hosting our international online weekly huddle. And to everyone na nandito ngayon, magandang araw po sa inyo. Kamusta po kayo? Ayan, no? So, ang daming mga tao dito sa room ngayon, no? So, talaga naman, sobrang na-excite talaga ako dito sa ating topic for today. This is something na matagal na nating ginagamit, no? For our business to grow. Kasi, syempre, di ba, sa negosyo natin, very important itong skill talaga na closing deals, di ba? Kasi pag di ka marunong nito, patay. Okay, so mahirapan ka talagang i-build ang iyong Usana business. No? But anyway, today, tutulungan ko kayo na magkaroon ng idea kung paano ba perfectly, no, kung di man perfect, no, effectively na may apply ito sa inyong mga prospects. Okay, sino dito sa ating Zoom ang kaka-join lang? Meron ba dito yung mga 1 month to 2 months na nag-hit pa ng Premier Platinum Pace Setter? Can you type me? Kung first month or second month mo pa lang sa Usana, type me. Ayun. Hello to Ma'am Gina Luz. Ayan, of course, kay Ate Lynn. Hello, magandang umaga sa iyo dyan sa Makati, no? And of course, kay Doc Richard. Ayan, no? So marami din pala tayong mga bago, no? So malaking tulong itong framework na i-share ko sa inyo para magkaroon kayo talaga ng idea on how to talk to your prospects more likely after the presentation. So isa sa mga problem ng mga tao, ng mga bagong associate, even kami na matagal na sa Usana, is that after the presentation, ano ba yung mga dapat sabihin? Ano ba yung mga dapat bigay mong mga iwanan na mga messages dito sa iyong prospect para talaga matulungan mo sila makapag-decide, makapag-start ng kanilang negosyo. Okay, ayan. Ayun, si Ate Emma din daw, bago. And hindi ko na patatagalin kasi etong topic na to, marami talaga tayong madidiscuss and I will allow you to have your Q&A later, no? I'm sure marami yan. Okay, so I've been here in the business for quite some time and ito talaga sa mga topic na laging tinatanong ng mga tao, ano bang sasabihin pag ito ang sinabi ng prospect ko? Ready na ba kayo? If you are ready, can you type, I am ready? O, diba? Sabi nga kanina, I am born ready. Diba? So, sige. Let me go ahead and share my slide, no? Para makapag-start na tayo. Allow me to share my screen.
Hopefully lumalabas na ba? Lumalabas na sa mga screen niyo? Type yes if you can see my screen now. Alright, ayun 'no, nakikita na. Ayun, ang dami nagme-message, nakikita na daw. Wow, perfect. Okay, so since, nakikita naman na lahat ng aking, screen right now, so let me go ahead and start 'no. So, tonight I'll be sharing to you my hashtag discovery, oh, 'di ba? Ito yung mga na-discover ko over the past years of doing the business 'no. Ito mga discovery na nakatulong sa akin kung nasaan man ako ngayon dito sa USANA. And ito nabanggit na sa atin ni Tita Ernie, ito na yung mga na-reach natin 'no, mula sa mga rank advancements and even sa mga travel incentives. Talaga naman nahakot natin and all of because 'no, naniniwala ako na once you start learning, you start earning. Can you type it sa chat box nga? Start learning to start earning. Ayan. Sige nga, can you type sa chat box? Start learning to start earning. Oh, haba, no? Ayun, oh. Galing ni Tita Erm ah. O, si Tita Erm yung pinakamabilis. Ayan, si Marie din. Okay, so ako naniniwala ko na this is really the first step. Marami kasi sa atin pumasok dito sa USANA na yung background natin is hindi naman about sales. Wala tayong alam so paano ba kumausap ng mga tao, 'di ba? So madalas may mga nagjo-join pa nga dito sa USANA na introvert, 'di ba? Na talagang tahimik lang, no? Talagang ang friends lang sa Facebook ay kakapiranggot. Mabibilang lang sa kamay yung kinakausap nila araw-araw. Tapos biglang right now, ang sabi ni Upline, kumausap ka ng mga tao, o 'di ba? So parang ang kaba mo to the highest level. Okay, so paano ako magsa-succeed sa business na 'to, eh, wala naman ako gano'ng karaming kakilala. Kaya takot na takot ka talaga, 'di ba, na yung mga kinakausap mo, gusto mo lahat ng kakausapin mo mag-say yes. Pero sa totoo lang, hindi mo alam kung paano sila magsa-say yes, tama? So tonight, ito ang ating mga idi-discuss. So pakilala lang po ako sa mga bago na hindi pa po nakakakilala sa akin, 'no, ako po ay galing sa hindi mayamang family. Kaya po talaga ako sobrang nag-aral po ako, 'no. I studied from Science High School, it's a premier school for, talagang more of research diyan and talagang, tinodo natin nung nag-aaral tayo ng college, nagpakabibo. I graduated na naging, nag-pep squad, naging college president, naging editor ng school publication, and same school kami ni Carlos Yulo. Okay, from Adamson University kung saan nakuha natin ang Campus Leadership Awardee. So, graduate po ako ng cum laude, no? So hindi natin napabayaan ang studies natin. And sa buong Pilipinas, I'm batch 2011. I took the board exam. Ang highest that time is 84. I got 82.60%. So I was so ready that time to work as a nurse. Pero hindi ko naman sobrang in-expect ang talagang grabeng, senaryo ng buhay ko 'no, mula sa pagiging stress, tuloy-tuloy na haggard, and walang katapusang pagod, 'di ba? Okay, so sino nakaka-relate 'no, 'pag nagtatrabaho ka parang nakakalimutan mo ng alagaan ang sarili mo. Ayun 'no, si Ma'am Maying is also from Adamson University. Unawa ka na himo, oh, 'di ba? Yan nga ang aming 'pag may mga games, 'di ba? So ako personally talaga 'no, nung na-introduce sa akin ng USANA, it was really the time na I realized it's time to take care of our health. So una ko talagang, nakita na opportunity is mapagamit siya sa aking mother. So at that time, we purchased the products and then siyempre medyo skeptic tayo, gusto mo mapatunayan sa sarili mo. Siyempre feeling matalino, feeling cum laude. Gusto ko malaman kung yung produkto ng Isana ay talagang napakaganda kaya naman pina-laboratory test ko ang mother ko. April 7, 2015, ito yung laboratory test niya and I was so surprised to see that from April to May, nag-normal yung cholesterol ng mother ko. Wow! 'Di ba? So impressive, no? I was really amazed, 'di ba, dun sa power ng mga products ng Yosana, no? In just 1 month, very significant. Hindi nga alam, I was expecting lang na bababa yung cholesterol ng mother ko, but nagulat ako. To my surprise, nag-normal ang cholesterol ng mother ko. So, I even compared yung photo ng mama ko nung graduate ako ng college, 2011, and as you can see sa screen,
2017, ay grabe. 2 years later after nung laboratory test, ang daming nakapansin. Parang mas bumata ang mother ko. Sabi nung iba parang hindi tumatanda. Sino dito ang gusto maging ganyan, 'di ba? So, alam mo yung grabe parang ako sobrang appreciate talaga namin yung mga products ng Usana. O yan, oh, sabi ni Katz, me, o 'di ba? At naman tayo gusto nating bumata, 'di ba? So, basically sobrang na-encourage na rin po ako na gumamit ng mga products ng Usana. So, eto yung mga products ng Usana na ginagamit ko po. I'm taking around 20 Usana tablets in a day and okay ang ating mga blood chemistry. So, dati simula lang akong gumamit ng Cellsentials but eventually na-appreciate natin yung mga ibang products kaya ayun, dumami. Okay, and I'm so excited to share because, sa gym 'no, sa Fitness First, merong machine to check your metabolic age. And you know what? I'm so happy to see na ang metabolic age ko dito ay lumalabas na 17 years old. Wow, 'di ba? So okay ba 'yan 'no? Right now, I'm turning 34 years old and talagang marami din talaga ako mga kakilala na sabi nila talaga parang, "Wow, 'di ba, Deus, 'di ba, you don't look, you're aging." 'Di ba? So parang sabi ko, "Wow, as early as now, pwede pala natin ma-claim yung mga ganyan na pagkakamalan pa tayong mga nasa 20s, kahit nasa 30s na talaga." 'Di ba? So yeah, sabi nga ni Ma'am Maying, wow, amazing talaga ang Usana products, 'di ba? And ang isa sa mga pinaka-concerns talaga ng mga tao is kung yung product ba ng Usana ay may nakaka-affect ba siya sa kidney and sa liver. And you know what? Ang galing because nung nagpa-ultrasound ako ng aking liver and kidneys, they are all normal. So talagang yung safety na pina-promise ng Usana ay totoo. Hindi siya 99.9% but 100% talaga naman, 'di ba? Normal talaga ang makikita mo sa iyong kidneys and liver. So ito trivia, alam mo ba ang founder ng USANA buhay pa siya. He is 83 years old. Yes, 'no, 83 years old, 'no, talagang buhay na buhay. Walang wheelchair, naglalakad ng maayos, very sharp ang memory at grabe speaker pa namin siya sa convention, 'no. So, meron ba dito gusto umabot ng 83 years old na healthy? Type mo ako. 'Di ba? So, basically yun talaga yung natuwa talaga ako. Because sabi ko ayoko tumanda na naka-bedridden, 'di ba? I wanted to really reach yung age na yan na healthy pa din. Ayun, oh, sila Ma'am Myla, sila Faith, 'di ba? So talagang lahat tayo gusto nating umabot diyan. And ito ang official talaga na ginagamit ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao and I met him in person. And I asked the question talaga kung yan ba ang ginagamit mo and oh yun nga ang ginagamit niya, Usana, 'di ba? So dito sa business natin, ang ganda lang because there are a lot of opportunities for you to develop yourself, 'di ba? For you to understand etong ganitong klaseng negosyo and napapaligiran tayo ng iba't ibang mga highly sought after na mga motivational, financial speaker katulad ni Chinky Tan. O, 'di ba? Sino nakakilala dito kay Chink Positive? O, 'di ba? So, 'yan, nakakasama natin 'yan dito. Francis Kong, siya ang consultant ngayon ng SM. 'Di ba? Isa sa mga biggest stores dito sa Philippines and pagdating sa AI, no, ayan, meron tayong si Sir Peng Jun, 'di ba? So, tonight, 'di ba, mapapakita ko sa inyo na yung income ko sa Usana, it didn't really start very big. Nagsimula lang din ako sa maliit, paunti-unti. No, I started earning 18,000 pesos isang buwan. But eventually as yung learning mo kasi nagpo-progress, no, from 18,000 I was able to grow my income from 18 to 37,000 pesos. Gusto mo 'yan? Part-time? Sino gusto ma-double yung kanilang income? 'Di ba? Sa Usana, type dollars. Type mo dollars, 'di ba? Para madoble-doble na yung income mo dito sa Usana. So, as my learning grow, 'di ba? Parang dun talaga nakita ko din yung income ko naggo-grow na din siya. So from 38
tumaas pa siya to 60,000 pesos. So, talaga parang, wow, this is it, 'di ba? Ready na ako na i-full-time si Yusana, 'di ba? I-full-time ang Yusana because nakikita ko na nandito ang future ko. Ikaw ba? Nakikita mo ba na ito na ang magiging future mo? 'Di ba? Nakikita mo ba na dito ka sa Yusana tatanda? O 'di ba? Or sabi nga dito ka sa Yusana babata. So puwede mo ng pagsamahin. Dito ka sa Yusana babata at tatanda. 'Di ba? So from 60,000 'no, talagang tinuloy-tuloy natin and with the help of the team 'no, na-grow natin siya, 'di ba? And I became one of the goal directors sa USANA. May mga goal directors ba tayo dito sa ating sa ating, Zoom meeting? Ito ayan, si Mentor Kate Perez, katulad ko, na-reach niya rin yung 200,000 pesos isang buwan dito sa USANA. So kumbaga, I realized na in this opportunity, 'di ba, talagang tamang-tama talaga siya. 'Di ba, kasi alam naman natin, 'pag Pinoy, hardworking 'yan. Pero bakit kaya kahit hardworking tayo, kinakapos pa din? Simple lang. It's because it's not all about hard work, but it's also about the opportunity. 'Di ba, na kung saan ka gumagalaw. The more yung opportunity mo can give you more, then definitely yung hard work mo sulit. 'Di ba? So, dito sa'yo sana grabe yung mga results na puwede mo makuha 'pag dito mo nilagay ang effort mo, 'pag dito mo nilagay ang results mo. And today 'no, or tonight, we will be enhancing yung hard work mo. Kasi hindi puwedeng masyado kang masipag pero kumbaga sabihin na lang natin, 'di ba, kapag ikaw sabihin na lang natin, hindi mo alam yung mga techniques, hindi mo alam yung mga skills, parang yung pagod mo mas doble. Pero 'pag mas marunong ka, yung effort mo nababawasan siya, 'di ba? So kasi bakit? May mga tools naman pala. O 'di ba imagine mo ano bang mas madali, 'di ba yung buhatin mo yung 1 kilo ng bigas, grabe 1 kilo, or sabihin isang sako ng bigas or gumamit ka ng trolley. May trolley naman pala, 'di ba? So bakit ka magbubuhat ng isang sako ng bigas kung may trolley naman pala siya? So etong topic natin na 'to will help you enhance kung ano ba yung mga lumalabas sa bibig mo. Baka naman kaya ka pala nahihirapan na i-close yung deal, 'no? Because may mga words na lumalabas sa bibig mo na hindi pa refined, 'no? Hindi pa ito yung tamang dapat naririnig ng mga prospects mo. So today, ready na ba kayo na ma-refined yung inyong mga words para 'pag narinig 'to ni prospect, sasabihin niya, "Game, join na ako." Type mo nga refine, 'no? Refine, okey? Sabi nga nila very very demure, very mindful, oh, 'di ba? So, 'yan ang goal natin, 'no? We wanted to refine your words because that is the only way para hindi humaba, hindi masyadong kainin yung oras niyo nung prospects mo, and talagang ma-help mo talaga siya ma-understand bakit kailangan niya mag-join dito sa USANA opportunity. So today, we will be discussing how you will have your personal closing, your one-on-one. Ito yung pinaka-importante sa lahat yung after the presentation. Kasi kahit gaano kagaling ang iyong coach, kahit gaano kagaling ang iyong mentor, at the end of the day, ang magpapa-join talaga sa guest mo, hindi naman yung mentor mo, hindi naman yung coach mo. Ang magpapa-join pa rin talaga ng iyong prospect ay ikaw pa din. So ibig sabihin ko ikaw pa din pala ang magpapa-join, then dapat alam mo kung ano yung mga dapat sinasabi mo that will help your prospect talaga na i-grab yung opportunity na napakaganda dito sa iyo sana. Tama ba? Okay, so let's start with. So for example, natapos na yung presentation ng iyong mentor. Natapos na yung sharing ng iyong mga coaches, ng iyong mga teammates sa inyong guest. Ikaw, ano ba dapat ng ginagawa mo? Ano ba yung dapat na talagang sinasabi mo doon sa guest mo? Ako, I always use this question. What do you like most about the presentation? So, type mo nga ask. No? So, yan yung pinaka-importanting una mong sasabihin. Magtanong ka muna. Huwag ka muna magsalita ng kung ano-ano about you sana. Ask. Magtanong. Ask mo, kamusta? What do you like most about the presentation? Kasi ang haba na nga ng mga pakikinig niya, ikaw na naman na magsasalita. E di na-bombard na siya ng information. Hindi na na-process ng utak niya lahat ng mga nangyari dahil
ikaw, ang dami mo namang sinasabi. Ngayon, when you say personal closing, it is the time that you help your prospect talaga na ma-process lahat ng information na narinig niya kanina. So, normally, sasabihin naman talaga ng guest is, lahat, nagustuhan ko lahat. Now, hihimayin mo siya, 'no? So, kasi ang goal mo when you do personal closing is ihihimay mo saang parte talaga yung naiintindihan ng prospects mo. Kumbaga, sabihin na natin para ka nagiging teacher, oh, 'di ba? Para ka nagiging someone talaga na, ine-evaluate mo, okay hanggang saan yung na-retain sa utak ng prospects mo. Very important 'yun kasi kapag kulang yung mga information na na-retain, yung tao hindi makapag-decide. Tama? Why? Because sa utak niya kulang yung mga information that will help that person decide if that person will go or not. Okay, first topic, products. Friend, kamusta yung mga products? May nagustuhan ka ba? Anong product ang nagustuhan mo? Yan ang mga questions na pwede mong tanungin. And if may mga nabanggit siya, 'di ba, na products, 'di ba? So mamaya mas pag-uusapan na 'yan. And pangalawa na puwede mong itanong is about the business. Friend, ano, gusto mo ba kumita? Gusto mo magka-additional income? Alin dun sa business structure yung nagustuhan mo, 'di ba? So, definitely if that's the products and it's the business, yan naman diyan naman iikot talaga yung usapan natin 'pag sinabing Usana opportunity, correct? Now, when you talk about the products ng Usana, it's very important that you dig deeper. When you say dig deeper, alamin mo mabuti, bakit 'yan ang gusto niyang product, 'di ba? Ano ba, bakit sa essentials, bakit collagen, bakit Nutri-Meal, or bakit skincare? And then if you have your own experience, then share. Ikuwento mo din, ano yung mga ikaw personally na, nagustuhan mo dito sa product na ito. For example, ako, I always share this, itong mineral sunscreen. Sobrang ganda kasi talaga nito kapag ito ginagamit mo talaga 'to, alam mo, eto for example, 'pag i-a-apply mo siyang ganyan, oh, 'di ba? If you have the product with you, you can uy, tingnan mo, oh. Puwede mo ipakita sa kanya 'to, oh, 'yan, oh. Ang maganda nga dito sa sunscreen na 'to, alam mo ba, hindi lang siya good for ano, ultraviolet rays ng sun, pati 'to sa ano, pati 'to sa screen ng iyong laptop, sa screen ng iyong cellphone, 'di ba? And imagine mo yung feeling na pinapaganito mo siya. Ano kaya pakiramdam niya 'pag naano niya, 'no, nakikita niya na ginagawa mo 'to or naramdaman niya ginawa mo 'to sa kanya. 'Di ba parang wow, 'di ba parang gusto ko din 'yan, 'di ba? And that's how you sell something, 'di ba yung ma-feel niya na parang the product is effective, the product is working, tama ba? 'Di ba? So, highlight your favorite products, share mo yung pinakagusto mo and bakit mo nagustuhan. And I'm sure, 'di ba, yung mga kwento na 'yan, 'yan yung magpapabili dun sa prospects mo. Kasi ako naniniwala ako, sabi nga nila, "Facts tell, but story sell." O yan, oh, 'di ba? So, nakita niyo yung difference agad? Nakita niyo ba? Ngayon sobrang bright na yung skin ko just by using itong mineral cream ng Usana, 'di ba? So, actually hindi lang siya, UVA and UVB, it's HEV, okay? So, it's HEV kung tawagin, 'no? So, ubos na yung akin, oh, 'di ba? So, ibig sabihin, time to bumili na. 'Di ba? So also, for the business, puwede mo tanungin, "Are you really looking for an additional income? Bakit mo gusto magkaroon ng additional income? Ano ba yung purpose mo? Meron ka bang family? Nagre-ready ka ba for marriage? Or ano ba 'yan, para ba 'yan sa parents? Or ikaw na lang basta gusto mo mag-travel?" Alin? Alin doon, 'di ba? So, pangalawa, na-try niya na kayang magnegosyo? 'Di ba? Do you know people who would like to be part of this? Tulungan mo siya kasi baka siya 'no, natatakot siya magnegosyo baka kasi wala siyang idea paano magnegosyo. So kumbaga, ito na yung magandang start, 'di ba, of something na siya na may masimulan na talaga siya. Kasi nga wala pa siyang experience, eh, 'di ba? So ikaw, dapat yung confidence level mo to help that person na, "I know this is your first time to do business, but I think." 'Di ba, ito yung mga puwede mong gawin if you are first timer, 'di ba? Kasi hindi ka naman puwedeng sumabak agad, 'di ba? For example,
sa mga, sabihin na lang natin sa mga seaman, hindi ka puwedeng pumasok sa cruise ship kung wala kang experience sa mga hotel. 'Di ba, may level 1, level 2, level 3. So, for me, 'no, if you are a first time to do business, USANA is the best stepping stone. Kasi dito maliit lang yung capital, there are no risks at all, 'di ba? Tas ang dami pang support, ang dami pang mga trainings na puwede mong attendan. So, ito talaga yung magandang stepping stone on starting of any business talaga. Ay sorry, na-screenshot ba? Okay, 'yan. 'Yan yung pinaka-first. And if the person already like, yung mga nakita niya, 'di ba, ayan na-SSD na. Okay, so if nagustuhan naman niya yung mga nakita niya na products and business, then maybe i-go mo na, sabihin mo na yung question na, ano, "Start na tayo?" Don't be afraid to tell that question because baka yun naman talaga yung hinihintay lang niya na i-push mo din siya. Right? 'Di ba? Kasi sino pa ba magpu-push sa kanya mag-go? Alangan naman yung ibang tao pa, eh, ikaw nga 'tong nag-present, ikaw nga 'tong nag-invite, then ikaw din yung magsasabi na, "Tara na, gumamit ka na." 'Di ba, for example, birthday mo, 'di ba? Alangan naman hindi pa ikaw magsabi na, "Uy, sumama ka." 'Di ba, ikaw rin naman magsasabi nun, eh, 'di ba? So, ano nga hinihintay mo pa ibang tao na sabihin siya na sumama, eh, ikaw nga 'tong nag-i-invite, ikaw nga 'tong may birthday, oh, 'di ba? Gano'n din sa business natin, sabihin mo right on the spot, "Tara na, let's go, start na tayo." Then diyan mo makikita kung may objections kasi it's either sabihin niya it's a yes or it's a no. Ngayon, if nakikita mo sa mukha niya na parang medyo nag-iisip-isip pa 'to, 'di ba? So, I think this is the question that I always use, 'no, to know more ano ba yung pinanggagalingan nitong, objection ba't ayaw niya pa on the spot na kumuha. Una, I mean ito yung question talaga, basic question. Is there anything stopping you to do the business? Merong bang pumipigil sa'yo para gawin itong negosyong ito, 'di ba? So basically yun siya, kailangan mo alamin, meron bang pumipigil? Is there anything stopping you to do the business? Now, maybe oras. Okay, maybe oras, time. What do you do? Ano bang ginagawa mo? Okay, sobrang busy ka sa work, 12-hour shift, nag-o-overtime pa. Now, do you see yourself doing this in 10 years? Hindi. O yun naman pala, eh. So, kung hindi mo nakikita yung sarili mo na gagawin mo 'to for the next 10 years, then I think you should do something new or more, 'di ba? Kasi ayun yun, eh, ang yun sana, it doesn't require you to do it 24 hours. Flexible nga yung time schedule nito, eh, and you can do it on your own pace. So, I think this is the best part-time, 'no, or kumbaga exit plan for your 12-hour shift, overtime pa more opportunity, 'di ba? Kasi kung wala kang gagawin, 'di ba sabi nila, "Busy kasi ako ngayon, eh." Okey, sa work mo busy ka. Alam mo ba, busy ka niyan, pero hindi pa 'yan yung pinaka-busy na mangyayari sa'yo. May next level pa 'yan 'pag na-promote ka. Tama? Okey, kung busy ka pa lang ngayon na ang rank mo pa lang is like nasa supervisor, wait until you become a manager. 'Di ba? When you become a manager, grabe na 'yan. Talagang mas doble pa yung effort, yung time na ibibigay mo dun sa company. 'Di ba ang tanong, do you see yourself doing that for 10 years? So if hindi, I think this is an exit plan for you. 'Di ba, na siyempre hindi naman tayo bumabata. 'Di ba? So, do you think you can do that for the next 10 years or hanggang 20 years pa? So if not, what's your plan? Ito ang magandang plano for you. Ayan, sabi nga ni Coach Kat, lalo na for an OFW, most likely kung ikaw ang plano mo bumalik ng Philippines, this is a very good exit plan. Next, fear and doubt. Baka naman natatakot. 'Di ba, hindi naman oras, wala namang problem sa oras, pero takot lang siya. So ngayon, isa-isahin mo yung takot niya. Saan ba siya natatakot? Sa produkto? Natatakot ka ba sa mga products na ng Yosana? So, bakit ka natatakot sa products? Baka hindi niya naiintindihan yung supplementation. Baka hindi niya nage na bakit ba talaga kailangan mag-take ng mga vitamins.
Or maybe that person has bad experience with vitamins and even mga doctors na nagsasabi na hindi naman daw kailangan ng vitamins na ang mga tao, 'di ba? Kasi may maraming mga doctors talaga na they don't believe yet in vitamins because hindi naman 'yan tinuturo sa school, 'di ba? And times are changing nowadays, 'no? So kumbaga, yung mga dating hindi naniniwala, marami din diyan nako-convert na. 'No, kasi ngayon nai-introduce na sa mga doctors yung preventive medication 'no, yung lifestyle medication na, oh, puwede naman pala 'di ba na bago hintayin talaga na tuluyang magkasakit yung mga tao baka puwede nang gamutin ngayon, 'di ba? So, basically marami talagang mga vitamins na hindi maganda. So, don't say na, I mean kailangan mong i-embrace yung fact na there are vitamins na hindi maganda. So, yun nga yung ini-introduce mo right now dito sa taong 'to. If you had bad experience with that kind of vitamin, maybe because yung brand kasi na yun hindi talaga maganda. Kaya ako personally, 'di ba, ako when I talked about supplements, tinatanong ko anong brand yung ginagamit, 'di ba, anong vitamins na yung nagamit mo, okey kaya pala. Okay, do you feel any difference yung ginagamit mo 'yan? Okay. O ready ka na ba na may ma-feel ka na difference, 'di ba? So or baka may natatakot nga sila na baka masira yung kidney, yung liver. So kailangan mong introduce na, okay, this is a very safe product, effective. Then, the only way for you to know is you try. Subukan mo friend, gamitin mo kaya, 'di ba? So, alam mo marami nga akong kakilala sabi, "Friend, Deus hindi kasi ako nagva-vitamins." Alam mo sinasabi ko, "Halata naman." Ano, the joke lang. Okay, so basically kitang-kita mo kasi yung skin nung mga taong nagva-vitamins versus a person that doesn't take any vitamin at all. Kitang-kita talaga, 'di ba? It's not a theory, it's not a myth, it's really a fact that a person who takes vitamin has very good radiant skin versus a person who's not. So, ibig sabihin very important na maintindihan niyo 'yun. O ikaw ba, gusto mo ba ganyan yung skin mo or gusto mo ma-improve yung skin mo? O anong gagawin mo para ma-improve 'yan? O kung wala, 'di 'yan na 'yan. Tapos ang worst pa, habang tumatanda pa tayo dahil nase-stress ka pa sa trabaho, madadagdagan pa yung wrinkles na 'yan. Okey, gusto mong bilisan, o 'di tuloy mo lang kung anong ginagawa mo. Pero kung gusto mong may mabago, o ito i-try mo. Gano'n lang kasimple, 'di ba? So ikaw ang kailangan mag-push nun, 'no, na maintindihan 'yon ng iyong prospects. Or baka naman wala siyang question sa product, baka solve na solve siya sa product sa MLM. Diyan siya talagang galit na galit. Baka sa MLM siya talagang takot na takot, 'di ba? So, in MLM industry, 'yan yung pinakaimportante kailangan mong gawin. You need to compare ano ba yung scam, ano ba yung legal, right? So, very important talaga na malaman mo kung ano yung scam sa sa mga legal companies. Establish mo yung stability. Kung gusto mo i-explain yung NYSE, read more about New York Stock Exchange. Alam mo hindi basta-basta po makapasok sa stock market, 'no. Meron kang mga kailangan na sales na kailangan maabot and yung stability ng company kailangan very established bago ka talaga makapasok sa stock market. And kailangan mong enumerate ano ba yung mga naipasa ng USANA as a company, bakit hindi tayo katulad ng iba. Ayaw mo naman din talaga kasi mag-invest ng oras mo at panahon mo sa mga bagay na saglitan lang, 'di ba? Yung talaga nag-effort ka na, inintroduce mo na 'tong, company na 'to sa maraming tao and then eventually malalaman mo the next day, the next month, sarado na. Oh, 'di ba? So masakit 'yon, 'di ba? So ang gusto natin yung makita natin yung forever, oh, 'di ba? So sino dito ang may mga ex? O aray, o mga ganyan, 'di ba? Naalala mo nung may ex ka talagang inintroduce mo siya sa mga tao, 'di ba? Nag-invest ka talaga ng time, nag-invest ka ng feelings, ta's anong ending? 'Di ba, magkakahiwalay kayo, 'di ba parang, ouch! 'Di ba? So gano'n yung pakiram kaya hindi mo masisisi yung iba, 'di ba, na mayroong galit talaga, 'di ba, sa mga MLM because nagkaroon sila ng mga heartaches. Pero masabi ko lang 'yun para lang din 'yan love life, 'di ba? So, dahil ba nasaktan ka nung dati mong jowa, hindi ka na magjojowa ulit, nagkataon lang, 'di ba? Yung na talagang napili mo dati hindi pa talaga 'yun para sa'yo. Pero dito sa'yo sana, ito na 'yun. 'Di ba? So ready ka na bang ma-in love ulit? Oh, 'di ba?
Yun ang mga linyahan. Kasi ako personally, sabi ko lang talaga, 'di ba, bakit ka magagalit sa lahat? Kunyari kung ikaw babae, 'di ba, tapos naloko ka ilang beses ng iba't ibang lalaki. So ikaw magkakaroon ka ng mindset na, naku, ang mga lalaki pare-parehas lang 'yan, 'di ba? Ang masasabi ko naman, bakit mo tinry lahat? Oh, 'di joke lang. Okey, so kung titingnan mo hindi naman dapat mo sisihin lahat, pare-parehas 'yan. I'm pretty sure sa dami ng lalaki hindi lahat pare-parehas, and gano'n din sa MLM. Sa dami ng MLM, hindi lahat ng MLM pare-parehas. So you just need to find the right one, 'di ba? So kung gaano kahirap humanap ng love life, 'di ba, okey lang ba habang wala ka pang love life, ito munang Yusana ang love life natin, oh, 'di ba? So at least dito, 'di ba, sumasaya ka na, kumikita ka pa, oh, 'di ba? 'No, so nadadagdagan pa yung bulsa. Then sabi nga nila, 'di ba, sa'yo sana bibili na lang tayo ng love life, ado charot, oh, 'di ba? 'No, so mas madaling makahanap ng love life kapag marami kang pera, agree? Oh, 'di ba? Okey, so kumbaga at the end of the day, we need to understand ano ba yung advantage nito. Marami kasi akong mga nakikilala, ayaw nila daw ng ganitong negosyo, kesyo daw, hindi daw 'to nila, nakikita na ito ay magiging stable or what. Pero ako ang nakikita ko kasi sa ganitong klaseng business, 'di ba, kung ayaw mo ng negosyo na sakit sa ulo, ito na talaga yun. Ito na talaga yun. Ito yung negosyo na wala kang sakit sa ulo kasi, at the end of the day dito hindi ka naman nire-require na araw-araw mag-open. I'm sure maraming nga araw sarado ka, eh. Oh, 'di ba 'pag ikaw emotional, oh, 'di ba? 'Pag ikaw na may inutos sa'yo ang mama mo, may inutos sa'yo ang asawa mo, oh, 'di buong araw hindi ka nakapag-Yusana. Oh, try mo 'yun sa ibang negosyo, puwede kaya 'yun? Na I'm sure wala na, sarado na yung business mo 'pag hindi ka talaga nag-open araw-araw. Eto puwede ka nga hindi mag-open araw-araw, 'di ba? Ayun, sabi ni Katz, "Buti na lang nakilala ko ulit si Yusan, at least me the one, ako for now." Oh, 'di ba? Pangatlo, baka naman walang tiwala talaga, 'di ba? So, either kaya siya natatakot kasi yung tiwala niya wala, 'di ba? And paano ba ma-establish yung tiwala, 'no? So, one way talaga to establish trust talaga is hindi dapat consistent ka, 'di ba? Na, hindi ito yung parang sinasabi mo lang ngayon, 'di ba, pero bukas iba na yung maganda, the next day iba naman yung maganda. So, lalo na kaya medyo struggle talaga kapag ang invite mo is yung mga hindi mo gano'n ka-close. Kaya kung ikaw meron kang hini-hit na target, very important unahin mo talaga yung close mo na, eh, kasi mo pa yung trust. Tatandaan mo maglalabas siya ng pera, 'di ba? Eh, hindi naman maglalabas ng pera ang isang tao na 'di ba? O for example, magpapa-concert kunyari ako, 'di ba, eh, hindi naman ako kilala nung friend nung kung sino, ba't naman siya magbabayad ng 10,000 or 20,000? Eh, hindi naman niya alam yung value ng ilalabas niyang pera. So, kailangan ma-build muna, 'no, ma-build muna yung trust 'no, dapat makita niya, 'di ba, lagi niya nakikita 'yan sa Facebook or what, 'di ba? So, or nakukuwento man lang, 'di ba? And dito talaga magkakatalo kung 'yan kakilala mo talaga, ako talaga tinatanong ko talaga dun sa friend ko, "May tiwala ka ba sa'kin?" And then 'pag sinabi niya, "Oo naman." "Oh, mag-join ka na." Gano'n lang. May tiwala naman pala ikaw sa'kin, eh, 'di ba? So, kung may tiwala ka pala sa'kin, so bakit naman kita ilalagay sa posisyon na ikasisira mo or ikakapahamak mo, 'di ba? Ako nga nandito na ako, eh, 'di ba? Ako mismo nandito na, so ikaw ba't naman kita hindi bakit naman kita ilalagay sa posisyon na alam mo 'yun, bad for your ano status or what, 'di ba? So kumbaga kailangan mong tanungin. Baka naman walang tiwala yung friend mo talaga. So, ako 'yan, ay especially kung kakilala ko siya, tanungin ko, "Wala ka ba tiwala sa'kin friend?" "Meron." "Oh, eh, mag-join na tayo." My God ha, sa halagang 40,000 sisirain ko yung friendship natin? Gano'n kaliit ang tingin mo sa akin? Oh, 'di ba puwede yung mga ganiyang level, 'di ba? Kasi sa halagang 40,000 talaga or sa halagang kunyari hindi na nga lang siya sa business, eh, sa product na lang bibili lang siya, "Wow friend, sa halagang 3,000 talaga?" 'Di ba, parang masusubok ang friendship natin? Talaga? My God 'no, I'm sure marami ka nga diyang binibili 'di ba, oh, lumabas na yung ticket ng BINI, oh, magkano ang ticket ng BINI, oh, yung VIP 20,000, oh, yun nga nabibili. Isang gabi lang yun, isang gabi.
Eto lifetime tayo, magkano 'to, 'di ba? So, I'm pretty sure, 'di ba, minsan baka hindi naman kailangan technical yung way on how you handle yung, usapan, 'di ba? Baka naman ano lang, more of, nakukulangan sa'yo ng confidence mo na ito na ba talaga yung forever, 'di ba? So, pang-apat, eto na, personality, 'di ba? Baka hindi niya personality yung magsasalita daw, ganyan, or yung kakausap ng mga tao, hindi daw niya personality yun. And ako, like yung sabi, change is possible. Are you willing to learn? Tanungin mo siya, ikaw ba, willing ka bang matuto? If yes, this is the right opportunity for you. Because here in USANA, ang daming training, ang daming mga coaches, puwedeng sumuport sa'yo, may mga magma-mentor. Imposibleng hindi ka matuto dito. Ako naniniwala ako na tayo, kahit hindi mo 'to alam, may kakayahan tayong matuto, 'di ba? So ako nga, hindi naman talaga ako personally, hindi naman ako marunong magluto. Pero one time, nung tinuruan ako mag-adobo, sabi ko, ganito lang pala. O marunong na ako mag-adobo. So sabi ko, at my age right now, feeling ko hindi na ako matututo magluto kasi hindi man ako marunong magluto talaga, 'di ba? Pero kung yung magtuturo naman pala at magaling yung nagtuturo, bakit hindi ka matututo? Gano'n din ang pagnenegosyo, 'di ba? If there will be someone to guide you, then go, 'di ba? Subukan mo. Ayaw mo na dumating sa point in your life that you will have regrets na pagdating mo ng ganitong edad, sasabihin mo sa sarili mo, "I wish I have started way, way back before." Ayaw mo ng ganyan, 'di ba? So, as of today na-invite ka na, eto na yung time, 'di ba? So, number 3, money, ayan, ito yung actually pinakamadali sa lahat ng objections, ito talaga pinakamadali, pera, 'di ba? So, bakit ko sinasabing ito yung pinakamadali? Okay, kasi ako ang dami kong kilalang OFW, walang kapera-pera pero nakalabas ng bansa. So, tama. So, ibig sabihin, money is the easiest objection, 'di ba? So, kasi ang dami mong kilala, wala namang pera pero naka-iPhone 16. So, ibig sabihin, money is not the problem ever. This is the easiest, 'di ba? So, ibig sabihin, kung pera talaga ang problema, 'yan ang pinakamadali. So, ibig sabihin kailangan lang talaga mataas yung pangangailangan. Mataas talaga yung moment na talagang kailangan na kailangan ko 'to, yung iPhone. Mamamatay ako 'pag wala akong iPhone, mga ganyan, 'di ba? So, kapag naas mo, naayos mo yung fear and doubt, naayos mo yung time problem, yung money, that's the easiest concern talaga, 'di ba? So, how to address people with ano, with money problems is ano ba, one busy or three busy? One business center or three business center ang gusto mo? Okay, nakapili siya. Now i-ask mo, "May credit card ka ba?" "Oh, yeah, I have a credit card." Oh, ayan, oh, highlight mo na yung smart positioning. "Oh, kaskasin na natin yung credit card na bago pa yan makaskas sa bagong iPhone, okay?" Oh, 'di ba? Gano'n din naman, gagastos ka rin naman sa maraming bagay. Pero ayaw mo ba igastusin 'to sa bagay na panghabang buhay? Ay, oh, 'di ba? So, may pagka-sweet na naman tayo dito, 'di ba? So, wanted to do smart positioning. Kasi at the end of the day, 'di ba, yung smart positioning talaga yan, very important yan sa business natin, 'di ba? Kasi 'pag nakuha niya na yung slot na yun, hindi na yun mapupunta sa iba. And siyempre dahil ikaw nag-join ka na, wala ka naman din choice kaya after niya mag-join, mag-i-invite ka pa, mag-i-invite ka pa, mag-i-invite ka pa. Imagine mo yung position niya na nandun, parang condo. 'Di ba 'pag nagtayo ka ng condo right now, 'di ba? So 'pag yang ano na unit na yan, nabenta na yan, hindi na yan maibebenta pa sa iba. So, ngayon kailangan maintindihan niyo ng prospect mo na yung opportunity na ipinapakita mo ngayon, one time offer 'to talaga right now. Tomorrow is another offer. Next week is another kind of offer. So, kung may pinaka-best offer, today, today na yon talaga. Tama? 'Di ba? So, ako personally, 'di ba, so kung money talaga ang problem niya, isa sa mga lagi ko rin sinasabi diyan is, ang pera matagal mo ng problema 'yan. Ano problema mo last year? 'Di ba pera? Ano problema mo this year? 'Di ba pera din?
So kung right now wala kang gagawin na bago, anong problema mo sa mga susunod na taon? Eh, di pera na naman. So, papayag ka ba na paulit-ulit yung problema about money and you're not doing anything about it? So, dapat hindi. Kaya nga ikaw, kita mag-join hindi para maglabas ng pera. Huwag mong isipin yung ilalabas mong pera, ang isipin mo yung papasok na pera. Kasi imagine mo sa halagang 50,000, magkakaroon ka ng opportunity to earn dollars sa iba't ibang bansa. Okey ka lang friend, okey ka lang? 'Di ba, ganyan, 'di ba? Baka hindi mo nage-gets, hindi mo naintindihan yung nilalabas mong pera, this is international. So, grabe dapat gano'n yung kaya kung titingnan mo very important talaga na maintindihan niya, 'di ba? Ano para saan ba yung pera na nilalabas niya right now? And every time na may objection yung iyong prospects, kailangan mo gamitin 'tong technique na feel, felt, found. Can you type sa chat box? Feel, felt, found. Ano ibig sabihin niyan? Feel, alam mo friend, kunyari, time, wala daw siyang time. Feel, naku friend, feel kita. Alam ko yung feeling na ganyan, walang oras talaga. Felt, kung ikaw personally naranasan mo na yan, kuwento mo. Alam mo, nung time na ako wala rin akong time, talagang grabe parang hindi ko na nga rin maasikaso yung sarili ko, eh. Found, pero I realized, hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ako walang oras para sa sarili ko? Ikaw ba friend, naisip mo na ba yun? Kailan mo bibigyan ng oras yun sa sarili mo? Alam mo 'pag yan napaisip lang, malaking bagay na yun, 'di ba? Kasi a lot of people nasanay na ganito na yung life nila, 'di ba, na talagang gigising ng pagkaaga-aga, trabaho, 'di ba, and all, and akala nila ito na yun, tatanda na lang sila ng ganito. Pero right now may binibigay ka na opportunity na itong taong 'to puwede pa pala mabago yung course ng direction ng buhay niya. So kung ikaw wala kang personal experience, you can like tell, 'di ba? Alam ko yung mga pakiramdam na ganyan na walang oras. May kilala nga ako dito, nag-USANA din siya, vice president siya ng isang company, sobrang busy na tao. Pero I realize kaya pala siya nag-join is because at the end of the day, yung pagiging vice president niya sa company, may hangganan yun. Darating time magre-retire siya. Ang iniisip niya, anong gagawin niya after retirement? So ito yung nakita niya, ito yung na-found niya na opportunity that could be his retirement plan. And at the end of the day, kung sobrang busy siya, ibig sabihin yung katawan niya sobrang busy din. So, yung katawan niya, grabe yung trabaho. Ang tanong, ano yung binibigay mong sustansya? Ano binibigay mong nutrition sa katawan mo na pagod na pagod? 'Di ba? So, imagine mo, may health ka na, may wealth ka pa at the same time. O, yan yung mga found. 'Di ba? Pag fear and doubt, feel, alam ko yung feeling na natatakot. Ramdam na ramdam ko yung takot mo right now. 'Di ba? Felt. 'Di ba? Pero alam mo, I realized yung mga takot na yan, hindi naman yan mawawala, eh. Andiyan yan lagi. Kunyari meron kang fear of heights, yung fear nandiyan na lang talaga yan. So, what you just need to do is i-embrace mo, i-face mo lang yung mga fears na yan, 'di ba? Eh, nandito naman ako friend, sasabayan kita, oh, 'di ba? So, may feeling of ano pa, 'di ba, na may empathy ka pa dun sa tao, 'di ba, na alam mo yung takot na yan hindi naman na yan mawawala, eh. 'Di ba? So, nandiyan naman 'yan lagi talaga. So, you need to, alam mo 'yun, to accept the fact na itong fear na 'yun andiyan talaga siya. And ako, ang like ko sinasabi about fear as well is, ang fear madalas, hindi naman talaga nangyayari, 'di ba? So, minsan sa utak lang talaga natin nangyayari yung mga fears, pero sa totoong buhay, hindi naman talaga siya nangyayari. And fear kills more dreams, 'di ba, than hard work does. 'Di ba? Mas marami akong kilala, 'di ba, na nakuha nila yung pangarap nila, na ginawa na lang nila compared sa mga natakot kunin yung mga pangarap nila. Ano ba, asa ka ba doon? Yung nabubuhay ka sa takot or do'n ka do'n sa nabubuhay na gawa lang ng gawa, 'di ba? So ito na, it's your way. And yung money, alam mo na siguro 'yun, oh, 'di ba? Okey, so alam mo na yung feeling na walang pera, 'di ba? Pero hanggang kailan mo gusto wala kang pera? Share your story, very important that you share your story.
'Di ba? Baka kasi, yung kwento mo yun pala yung pinakakailangang hinihintay lang at makaka-relate siya dun kasi kilala ka niya. Alam niya kasi minsan yung mentors mo, yung coaches mo, hindi niya kilala, eh. So, maybe iniisip niya lang, sinasabi lang siguro 'to nung nagsasalita para ma-convince ako mag-join. Pero at the end of the day, 'di ba, ikaw nakilala niya, alam niya na hindi ka nagsisinungaling, alam niya na yung sinasabi mo yan talaga yung totoo. And paint a picture and always focus on the future. Hindi ka kasi mananalo kung magfo-focus tayo sa present. Like for example, busy siya today. Friend, busy ka today. O given na yan, busy ka today. O in the next 5, 10 years, gusto mo busy ka pa din? Fear and doubt. Yes, friend. Takot ka ngayon. Ngayon lang yun. Gusto mo in the next 5 and 10 years, hindi ka natakot? Money. Yes, friend. Ngayon, wala kang pera. Given yan, wala kang pera ngayon. Pero gusto mo ba in the next 5 to 10 years, wala kang pera? Hindi. Remember, yung ulan natatapos naman din, yung bagyo natatapos naman din. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinagdadaanan mong objections right now, ngayon lang yan. 'Di ba? So, I'm pretty sure kung meron tayong gagawin na something, lahat yan, matatapos din yan. Ma-avoid din natin siya. 'Di ba? And we'll be able to, 'di ba, unlock our true potential. Friend, gusto bang mailabas yung true potential mo? Ako sure ako dito sa sa'yo sana, mas makikilala mo na meron ka pang kayang gawin na hindi mo pa alam. O, 'di ba? So, parang that's even more. Kasi kung titingnan mo, ang Usana, it doesn't just offer very good products. Pero Usana, imagine mo, may mga Usana Versity pa, ang dami yun, may mga team nyo pa, may mga iba't ibang trainings pa yan that could really unlock yung true potential ng mga tao. So, basically, very important na okay? Huwag kang mag-focus sa present or even sa past. Mag-focus ka lagi sa future. Okay ba yon? So, sino dito na excited? O, 'di ba? Sino dito nanggigigil? Ay, sorry, na-screenshot ba? O ito, sorry, baka may mga nag-i-screenshot pala 'no. So ito screenshot, ito yung ginagamit ko talaga na flow kasi sometimes kapag may kausap ako after the presentation, hindi ko alam kung anong mga sasabihin. So nung ginawa ko 'tong flowchart na 'to, parang nagka-idea ako na, asang banda na ba yung hindi ko pa nasasabi? 'Di ba? Asan ba yung ito hindi ko pala nakukuwento yung about MLM industry. Sige nga, ano nga ba dito puwede scam. O ito yung mga scam. Alam mo yun? So nagkakaroon ka ng idea na alin pa dito yung area na hindi mo pa 'di ba? Kasi baka yun na lang pala yung hindi niya naririnig. So kaya maganda kapag may presentation ka, kunyari online naman, o i-print mo na 'to, o ta's lagay mo yan sa harapan ng screen mo. 'Di ba, para titingnan mo dun, "Oh, asan na ba ako?" Ayan, 'di ba? Asan na ba yun? Oh, 'di ba? Okey, so okey ba yun? Okey, so yun yung ano natin, yun yung, gagawin natin, okey? So, basically ayan, excited ka na ba? Okey, so alam mo maganda diyan, hindi lang tayo excited, dapat daw sabi, 'di ba, naiiyak ka na. 'Di ba, sabi nga nila 'pag ikaw naiiyak ka na mas nanggigigil ka gawin yung isang bagay, eh. 'Di ba minsan 'pag excited nawawala pa yung excited, eh. Pero alam mo yung mga pain, yung mga mapapait na parte ng buhay, yan yung mga hindi mo nakakalimutan, oh, 'di ba? So, right now, okey, kung ikaw naiiyak ka lagi kasi nare-reject ka ng mga prospects mo, eto yung gusto ko sabihin sa'yo. If there's a science to understand ourselves, then there's a way to understand what motivates our prospects to join. So, okay lang ba yun yung i-discuss natin right now? Okay? So, etong training na to actually, binayaran ko 'to ng mahal. Okay, so medyo mga hindi ko na babanggitin kung gaano siya kamahal, pero mahal talaga po siya. Okay, if you're familiar with neuroscience, 'no, I really attended this kasi gusto ko talaga ma-improve on how to talk to people, on how to, alam mo 'yun, to make conversation sa mga prospects natin. And alam mo guys, 'no, tonight, I will be giving this for free. Okay ba 'yun? Okay, so eto wala talagang bayad pero dapat talaga may bayad talaga 'to, pero ganyan ko kayo kamahal. Okey ba 'yan? Okey, kasi actually tapos naman na yung training kanina. Pero gusto niyo ba ng more?
No, gusto niyo ba talaga mas maintindihan pa kung paano ano ba yung mga nasa utak ng mga prospects mo and paano mo sila i-ha-handle? Guys, marami na ako naturuan nito and after kong ituro talaga 'tong training na 'to, sila parang nagkaroon ng idea, oo nga, 'no, kailangan pala intindihin ko rin yung personality ng kausap ko. Kasi 'pag mali yung atake ko dun sa personality niya, 'pag nagka-clash yun, ibig sabihin mali yung mga ginagamit kong strategies or tools. Pero kapag tama yung strategy na ginagamit ko doon sa personality ng tao, doon ko puwedeng makuha, okey, yung matamis na oo, oh, 'di ba? So, eto mapapadali kumbaga siyempre ang dami mong gustong kausapin and the more na mas, alam mo, okey, kung ano yung tamang atake per person, then mapapabilis yung pag-close ng deals mo. Okey, ayan. So, if you are so, into it, gusto mo talaga 'to matutunan and if you wanted to learn this, can you type neuroscience? O, 'di ba ang hirap? Mentor ang hirap naman. Neuro, N-E-U-R-O, science. O, alam mo na yung spelling ng science. Ayan, neuroscience. So, we will be talking about ano ba yung nangyayari sa brain ng kausap mo. O, 'di ba? Hindi naman ako si Doc Robert Frances, 'di ba? Pero alam mo, parte nung mga naaral ni Doc Rob is yung itong mga 'to. Okay? So, kaya ayan, o, laging ginagamit siya. So, ready na ba? Okay, so this will be grabe 'no, again for free 'no, pero sana kahit free niyo 'to makukuha today is ibigay niyo na parang feeling niyo nagbayad kayo. Kasi minsan gano'n, eh, 'di ba, hindi natin na-appreciate yung mga bagay kapag libre 'no, so parang, "Ay libre naman 'yan." 'Di ba? Pero ito hindi 'to hindi mo 'to binayaran pero okey lang ba yung feeling mo nagbayad ka dito ng mahal para seseryosohin mo yung mga sasabihin ko. Okey ba 'yon? Ready na kayo? Okey, so this is what you call the science of persuasion. Meron pala. Okay, meron palang science yung pagko-convince ng mga tao, 'di ba? So, 'yan ang tuturo natin. Okay, so ano yung profile ng prospects mo? Okay ba 'yon? Okay, ano ba yung mga profile ng prospects mo? Gusto mo makilala kung sino yung mga iba't ibang klase ng prospects na meron ka right now? Sabi mo game, oh, 'di ba, type mo nga sa ano para maramdaman ko naman, okey na feeling mo nagbayad ka talaga ng mahal dito sa training na 'to. Kasi ako nga nagbayad ako ng mahal talaga dito, okey, and I will be teaching this for you 'no, ng libre talaga hindi naman tayo maniningil 'no, pero talagang ibibigay natin 100% para talagang magamit mo next week at this week starting ng October. Grabe, 'di ba? Imagine mo ganon kabilis. 80 something days na lang, Pasko na, o 'di ba matatapos na yung taon. So ayaw mo na matapos yung taon na invite ka lang ng invite, pero after mo ma-invite hindi mo man lang ma-close kasi hindi mo kilala yung prospects mo. Number one, meet the baka. Okay? So, ganyan ba ang prospects mo? Lahat na lang pinagdududahan. Baka gawa-gawa lang yung Nutri-Search. Baka 'di puwede sa katawan ko 'yan. Baka yung nasa taas lang ang kumikita diyan. Baka pag-iisipan ko muna. Ayan, oh, 'di ba? Nakakuha na ba kayo ng ganyang prospects? Ayan, yeah, no, type mga baka, oh, 'di ba? Nakakuha ka naman ng prospect na baka, 'di ba? So, if meron ka nakuha na prospect na baka, yan yung talagang parang lahat kine-question lahat ng sinasabi mo. Ay naku, baka sinasabi mo lang yan para ma-convince mo ako, oh, 'di ba? So, yan yung idea ng prospect mo and to be more specific sa characteristics ng ganitong prospect, they are analytical, 'di ba? They are more of details, gusto nila perfect. They won't decide if they are not 100% sure. Grabe, ganito kahirap i-convince 'tong baka. Kahit 99% sure pa lang sila, basta may 1% na hindi pa sila sure, ayaw nilang mag-decide. Grabe, nakakaloka, 'di ba? Accuracy is most important and they avoid risk. Ayaw nila, hindi sila risk takers. So 'pag ganitong kausap mo, talaga ang patience mo mate-test. Okay, so mag-ready ka na 'pag ang prospect mo baka, maita-test talaga. Okay, so yan, oo, 'di ba? Yan yung mga sinasabi ng prospect mo na magre-research muna daw siya. Wow, naging researcher. Oh, 'di ba? So, parang pagtatanong mo ano bang ano niya, background niya, hindi naman siya nurse, hindi naman siya medical field, ta's biglang magre-research, 'di ba? So, yan ang mga baka. It's just personality and we cannot do something about it kasi yan na talaga sila, eh.
So, ano yung mga pwede mong gamitin to help you out deal with mga backup prospects? Ang kailangan mo laging gawin for backup prospects are logic and information. Always talk about logic, okay? And also give more information. The more information about the sa topic, mas gusto nila 'yan. Okay? So, dito gagamit ka rin ng mga ABC, 'no, yung mga authority. Kasi 'pag ikaw hindi ka nila nakikita as the expert person to discuss about this topic, ayaw nila makinig. Hindi pumapasok sa utak talaga nila yung topic because hindi sila naniniwala na ikaw yung source. Ikaw talaga yung tamang tao na pagkakatiwalaan nila, 'di ba? Focus on quality of use sana. Kasi ang daming ways to prove kung bakit quality ang product natin. Yes, 'di ba? So in terms of bioavailability, in terms of safety, in terms of effectivity, magkwento ka na magkwento about it. Kung may mga case studies ka na puwedeng ipakita, ipakita mo. Kung may mga testimonials ka na meron, ipakita mo din. And huwag kang mapagod to repeat yourself several times. Mas gusto nila yon. Mas gusto nila paulit-ulit ka. Oo. Kaya talaga 'pag baka ang prospect mo, mag-ready ka na talaga. Mahabang usapan din 'to. Okay. So, kasi sila yung mga tao na parang hindi mo talaga sila mabilis mache-change ang mindset because alam mo yun, talagang baka nga sila, eh. Sa utak nila laging may factor diyan lalo na yung mga ang work talaga nila is mga accountants, they really check yung mga errors 'no, so hindi talaga yan magde-decide agad-agad, 'di ba? Kasi gusto talaga nila ma-check several times, 'di ba? And you just need to remain professional and don't get too personal. No, yung kunyari 'pag pinaulit ka, "Ano nga ulit yun?" 'No, so pangatlo na yun. Pangatlo mo na yun na dini-discuss, yun na naman ulit ang dini-discuss mo, okey lang yan, 'di ba? Kasi baka prospect siya, eh. Yan, tama, accountants, bankers, engineers, 'di ba? So and sometimes kahit hindi naman yan yung profession nila, puwedeng ganyan talaga ang personality lang nila, 'no, mapagduda, oh, 'di ba? May tamang duda. Okay, so personally 'no, mag-ready ka talaga. I-ready mo lahat ng mga puwede mong i-ready. And much as well, kung ganyan ang prospects mo, maganda may ibang magdi-discuss talaga for you 'no, kasi kung lalo na kung bago ka or hindi ka marunong. And eto siya, yung ABC. A for advisor, 'yan yung coach mo, 'yan yung mentor mo 'no. B, yung bridge, ikaw yon. And yung C, yung client, yung prospects mo 'no, yung prospect mo. So, dapat yung bridge at yung client nung prospect mo may tiwala kayo sa isa't isa. Kasi kahit anong gawin mo, kunyari wala naman tiwala yung client yung sa'yo, 'di ba? Kahit i-build up mo na i-build up 'tong coach, nahihirapan din siya. Kasi sa'yo nga lang wala siyang tiwala. So ibig sabihin kahit i-build up mo 'tong si A, na sabihin mo na siya talaga yung right person to learn more about this, siya talaga yung pinagkukuhanan ko ng information, 'no, marami na 'tong natulungan 'no, eh, walang tiwala. Actually, one of the simple ways siguro to help 'no, to ABC or to bridge. Last week yan ang topic natin 'no, paano ba mag-bridge, 'di ba? So, i-follow mo yung script ng appreciation, background, and ano yung contribution. So, diyan umiikot dapat yung ano, sinasabi mo dun sa prospects mo about dun sa magsasalita, 'di ba? You can be active during presentation, wag ka masyadong tahimik, 'di ba? Mag-agree-agree ka din, 'di ba? 'Pag sinabi niya, "Maganda ang Usana Cell Essential." Sabi mo, "Oo, maganda." Okey, 'di ba? Hindi yung 'pag sinabing maganda yung Usana Cell Essentials, ang reaksyon mo, ano, 'di ba? So, very important, okey? And do not ask unrelated questions, 'di ba? So, very important na ano, ayan, oh, 'di ba? So, 'yan. So, puwede nilang buksan totoo 'yan, puwede nilang buksan 'to, investor relations, 'no? Andito yung, financial record ng Usana, 'di ba? Sinend sa chat box natin ni Lyra, 'no? So, puwede mong buksan 'yan, okay. And if ikaw advisor ka, wear appropriate clothes as well, 'di ba? Check your light and background and showcase mo yung mga achievements mo. So, kung ikaw yung coach na mismo nung may downline, ganyan dapat. Okay, so 'wag ka talagang yung magsasando, magmukha kang ano lang, 'di ba, parang casual lang. So, prepare ka din. Mas maganda naka-prepare ka din talaga, 'di ba? So, and then you showcase your achievements as well. Okay, tapos na tayo sa baka. Now let's go to besh. Ayan, can you type sa chat box? Besh! Oh, 'di ba? So, ngayon if you're a besh, eto yung mga tao na sasabihin nila, "Tanong ko muna sa mama ko." Ayan, oh, 'di ba?
consult ka muna sa wife ko, 'di ba? And check ko muna if magugustuhan nila. Tama? Okay, so ito yung mga tao na hindi makapag-decide on their own. So, ang struggle mo naman dito sa kausap mo na 'to, ang characteristic nila, they are amiable. Gusto lang nila happy-happy, masaya-masaya lang. They want everyone else happy. And then hindi sila makapag-decide kapag walang approval ng ibang tao. And matagal din sila mag-decide. And they are uncomfortable to changes. Normally, kung ano na yung nakasanayan nila, okay na sila doon. 'Di ba? Exactly. Wala silang authority. No? So, they are besh. No? And ang goal mo kapag ganito yung kausap mo, okay, ang motivation natin dito is stability and cooperation. No, when you say stability and cooperation, kailangan mo gumamit ng mga consensus. Ano yung mga consensus? Gagamit ka ng mga pangalan ng mga tao na kilala niya. So, kailangan mako-connect ko dun sa part ng brain niya na familiar siya. Kasi pag familiar siya dun sa mga words na yon, mas nagiging komportable siya, mas nakakapag-decide siya. Ayaw niya kasi ng mga uncomfortable situations, 'di ba? So, you wanted to present in a systematic style, mirroring, no? So, kung meron kang kakilala na kung ano yung ano niya, ano yung profession niya, i-aano mo din dun sa profession ng isa, so ima-match mo. Okay, kasi kailangan nga dito stability, 'no? So, kailangan niya feel niya na, parehas pala kami nito. And don't throw new information in the last minute. Ayaw mo dito yung parang bigla-bigla kang may mga sasabihin pang iba. So, focus ka lang kung ano yung talagang goal ng usapan niyo right now. And then listen carefully, 'no? Minsan kasi yung mga sinasabi niya, yun na pala yung gagamitin mo lang, okay, para ma-convince mo yung tao. And of course, consistency. Okay, so 'yan itatanong sa asawa, ganyan 'no. So basically, ang goal mo talaga diyan is, masabi mo ako 'pag meron talaga akong best na prospect, as much as possible, lalo na 'pag mag-asawa pa lang, tinatanong ko na 'yan 'pag ini-invite ko pa lang, tinatanong ko sila na parang, 'pag may mga pinagde-decidean ba kayo ng mga, ng mga bagay, like for example, 'di ba may bibilhin, ano 'yan, ikaw ba ang nagde-decide or dalawa kayo, ganyan. So 'pag sinabi niya na, "Ay, dalawa kami," ganyan, ganyan, o sabihin mo, "Puwede ba dalawa na kayo sa presentation mag-attend?" 'Yun 'no, puwede bang mag-asawa na kayong mag-asawa na yung mag-attend sa presentation? Kasi sobrang it will be really a waste of time na pinesentan mo siya tapos sasabihin niya, "Naku, tatanong ko muna sa asawa ko." Eh, di ano sasabihin mo, "O sige, set natin ulit kasama yung asawa mo." Eh, what if, 'di ba, dalawa na sila dun sa presentation, 'di mas madali, tama ba, 'no? So, kaya mas maganda tatanungin mo talaga kung yung kausap mo ay siya ba yung may authority. Next, meet the boss. Ayan, 'no? So, nakakita na ka ba ng boss? Okay, so 'yan yung mga ang sabi, "Mabilis lang ba 'yan?" Oo, 'di ba? "Kikita ba tayo ng malaki diyan?" Oh, 'di ba? "Magkano ang ilalabas ko diyan?" 'Di ba? So, 'yan yung mga tanong, 'di ba, nito nila boss. Gusto niya mabilis lang, 'di ba? Kasi busy pa siya, madami pa siyang gagawin, 'di ba? Ikaw naman natataranta ka. Oo, natataranta ka na, "Uy, ganito yung boss 'to kausap ko." Okay, so 'pag boss ang kausap mo normally, okay, yung mga driver 'yan. Okay, so when you say driver, marunong talaga 'yan mag-drive, oh, 'di ba? Madalas marunong sila mag-drive. Okay, and they want to always be recognized and look good. Okay, anything that will make them feel VIP must be given with priority, 'yan ang gusto niya. So identify mo, ito bang kausap ko boss ba 'to? Kasi 'pag boss 'yan dapat talaga mapa-feel mo sa kanya ang VIP treatment. Okay, so 'pag hindi niya nafi-feel na VIP siya dito sa usapan na 'to, naku mamadaliin ka niya, aalis na siya, 'di ba? No, so identify mo, boss ba ito? Okay, and kapag boss ang kausap mo, ang goal mo diyan is power and respect. Okay, so 'pag ang kausap mo is boss, kailangan mo mabigyan siya ng power at ng respect, 'no? So, kailangan mo sabihin yung scarcity, 'di ba? So, yung prospect list, 'di ba, yung schedule of guest mo, yung smart positioning mo na dapat mapa-feel mo talaga sa kanya na kung hindi mo siya mapapa-join right now, meron kang ibang kakausapin na tao na sayang under mo na sana yun. 'Di ba? So, you wanted to know, 'di ba, mapapakita mo active, brief, and concise. Ganyan dapat. Okay, so dapat hindi siya antukin, dapat hindi siya boring yung presentation mo, dapat mabilis lang, dapat paikliin mo, 'no, into shorter words. Ano ba yung gusto mong sabihin? And then share tangible result. Ano ba yung mga panghahawakan niya? And focus on the big benefits
not details. 'Di ba? So gusto niya yung mga malalakihan, no? Ayaw niya ng mga maliliit, gusto niya mga malalakihan agad-agad, 'di ba? So kapag yan naramdaman niya, oh ayan, 'di ba, magsa-start na siya. Kasi nararamdaman niya na itong opportunity na gagawin niya, 'di ba, or itong papasukin niya will help him, no, maintain his status na boss, o 'di ba? Na boss pa siya dito. And finally, meet the baby. Nagkaroon ka na ba ng ganitong prospects? 'Di ba? Ito yung mga one word lang yung sinabi mo tapos nasabi, "Alam mo yung ginagamit ko ngayon, binibili ko pa yan galing abroad, kumpleto ako niyan, lahat yan na-try ko, marami pa nga ako niyan, yung sa bahay, yung balat ko naka-derma pa yan." Oh, 'di ba? Ang haba-haba ng kwento ni madam, oh, 'di ba? So 'pag ito ang guest mo, kailangan ito face to face. Hindi talaga 'to, uubra ng online. Okey, tatamarin 'to umattend ng mga online. Gusto nito magkaharap kayo ta's ang dami niyang kwento. Madami siyang kwento sa buhay. They are very expressive. They are good at customer relationship management, which means ikaw din dapat. They want to be needed, so hindi uubra dito yung, "Naku tita, sige kapag 'di ka nag-join maghahanap ako ng iba." Sabihin niya lang, "O 'di sila na lang." Oh, 'di ba? Pero 'pag naramdaman nila na, "Tita, ikaw talagang kailangan ko dito." "Ah, talaga? Okey, sige, sige. Ano pang kailangan mo?" Oh, 'di ba? If they don't get attention, they will be manipulative and they will be reactive. No, so ang gusto nila sila ang priority. So para silang boss. Gusto nila VIP sila, pero sila madaldal talaga as in gusto nila kwentuhan to the max, oh, 'di ba? So ang motivation mo dito is recognition and approval naman. No, so when you say recognition and approval, use of reciprocity. No, so ibig sabihin when you say use of reciprocity, 'di ba? Very important na alin? Okay, no, na kung ano yung mga ginagawa niya, ginagawa mo din sa kanya, no? So pinuri ka niya na ganito, maganda yung presentation mo, no? Pwede mo siyang purihin na, "Naku tita, hindi naman magiging maganda yung presentation ko kung hindi ka rin naman nakinig." Oh, 'di ba? Ang galing-galing mo makinig, oh, 'di ba? So, kailangan maibabalik mo lagi, 'di ba? Spend time, personal relationship, be funny. Ay naku, very important na mapatawa mo siya. 'Pag ang baby hindi mo mapatawa, mahihirapan ka ipa-join 'yan. Oo, okey. So, alam mo marami akong kilalang ganyan na baby prospects. Alam mo, tawa lang kami ng tawa ng tawa ng tawa. Tapos mamaya tapos mamaya, "Magkano ba 'yan?" So, very important talaga na mapatawa mo siya ng mapatawa. Okey, kasi once na mapatawa mo siya ng mapatawa, mamaya parang maiisip niya, "Oh, magkano nga yung mga pinag-uusapan, ang haba na ng usapan natin." 'Di ba? So, very important na ano, very important na, ah, very important na ano, na mapatawa mo talaga siya. And then, don't focus on statistics, 'di ba? So, avoid interpersonal conflicts and use anecdotes, testimonials, athletes, and celebrities. Okay? So, very important na alin? Okay? Na alin? Na gagamit ka talaga ng mga ano, gagamit ka talaga ng mga pangalan ng tao, 'di ba? Like for example, athletes, celebrities, 'di ba? So, bakit, 'di ba? Tita, oh, alam mo ba, itong Cell Essentials, itong ginagamit ni Heart Evangelista. Oh, ready ka na ba maging kasing kinis, oh, 'di ba? Ni Heart, oh, 'di ba? So, totoo naman, 'di ba? So, you wanted to use yung mga, sino mga na kunya athlete siya, "Oh, tito, itong official vitamins ng PBA, oh, 'di ba? Kilala mo sila LA Tenorio, 'yan ang vitamins niyan." 'Di ba? So, kung gusto mo bang makatagal sa laro, alam mo yung mga ganyan? No, very important, 'di ba, na gagamitan mo talaga ng mga celebrities, importante sa kanila 'yan. "O tita, ready ka na ba? Pagising mo sa umaga, para ka na si Marian Rivera." Oh, mga ganyan, 'di ba? So, alam mo yung kailangan talaga ma-feel nila na parang artista sila. 'Yan ang baby. So, how to, group 'no, itong mga prospects mo. Normally, itong sila Baka at Boss, they are more of objective. Gusto nila yung mga kuwentuhan is, facts, 'di ba? Pero kapag Baby and Besh, ang gusto nila kuwentuhan, more of stories, more of subjective, more of opinion, oh, 'di ba? Mga opinion ng mga tao, ano bang opinion ng mga tao about it, 'di ba? So, kaya magkaiba dapat ang way kung paano mo sila kakausapin kasi depende, hindi nagre-register sa mga, boss and baka yung opinion. Parang feeling nila waste ng time yun, opinion mo yan. Ano ba yung fact about it?
Gano'n din si Baka, opinyon mo lang 'yan, ano ba yung fact about it. Pero 'pag mga Baby and Besh, ayaw naman nila na masyadong facts, parang naboboringan sila, "Ano ba yung mga sinasabi mo?" Hindi nila naiintindihan, hindi na nagre-register sa utak. Pero 'pag sinabi mo, "Tita, gusto mo ba yung parang nakaka-poops ka tapos talagang parang labas na labas talaga na parang mga ganyan. Okay, parang ramdam mo talaga na parang ito na lalabas. Gusto mo ng ganyan tuwing umaga, tita, eto Yusana, 'pag tinake mo talaga, araw-araw walang mintis, oh, 'di ba? 'Yan, subjective 'yun, 'no? And ang mga baka and besh, mahilig lang sila magtanong, 'di ba? Hindi sila mahilig magsalita, oh, 'di ba? So, pero 'pag mga boss and baby 'yan mahilig 'yan magsalita ng magsalita. So, dapat kapag baka and besh, marami kang dala-dalang mga sagot. 'Pag naman ikaw ay 'pag ang kausap mo ay boss and baby, marami ka dapat na dala-dalang mga tanong, okay? Kasi kailangan ma-direct mo yung mga sinasabi nila, eh, na parang sila na yung nagko-close nung deal sa kanila. Okay ba 'yan? Okay, so I hope na marami kayong natutunan dito sa Baka, Baby, Besh, and, Boss, okay natin. Can you type sa chat box yung 4 na klase ng prospects natin? Okay, so Baka, Boss, Baby, Besh. Yan, can you type sa chat box? Baka, Boss, Baby, sorry, Besh, Baby, oh, 'di ba? So i-adjust natin, okay? So baka kaya nahihirapan ka talaga na i-identify ano yung tamang sasabihin kasi parang ginagawa mo sa lahat ng kausap mo pare-parehas yung sinasabi mo. Which is hindi na pala nagtutugma do'n sa profile ng prospects mo kaya feeling mo nawa-waste yung time, okay? Feeling mo hindi ka nagiging effective because mali yung atake mo do'n sa kausap mo, okay? So I hope you learn from that. Okay ba 'yan? Marami ba natutunan? Okay, so I hope i-apply natin siya, 'di ba? So, how to handling objections, ito very ano lang naman siya, very, simple lang 'no. So, ang normal na mga objections again money, oh, 'di ba? Napag-usapan natin time, need, kailangan ko ba 'yan, urgent 'no, kailangan na kailangan niyan ba ngayon, and may tiwala ba siya diyan. So, over time kapag itong mga 'to paulit-ulit lang naman 'to pinag-uusapan, 'di ba? So, talagang ano 'yan, talagang puwede natin siyang, ah ma-discuss more, okay? And at the same time, okay, abangan niyo, okay? Kung hindi next week, maybe next week, 'no, we will have a different topic for handling objections. Gusto niyo ba 'yan? Okay, so I will announce again, 'no, so may part 2 kasi 'to kasi hindi talaga kaya yung closing and handling objections isabay pa ng todo-todo kasi talagang ano pa siya, eh, ang dami pang i-di-discuss pa sa handling objections. So mag-a-actual tayo next time, okay? So I hope na maka-attend kayo ulit do sa next session natin for handling objections, 'no. So, if not next week, sa susunod na linggo, okey? So, titingnan natin, check natin yung ating mga schedules, 'no. But for today, 'no, so ito lang yung mga quick strategies again kapag may mga objection yung prospects mo. Ask questions, 'no. So, sabihin mo yung feel, felt, found, calm, positive ka lang. Dapat ano, kalmado ka lang. Okay? 'Pag may objection yung dati natataranta ako 'pag may objection yung prospect, eh. Pero eventually ano naman na, 'pag paulit-ulit mo ng na parang kalmado ka lang, oh, 'di ba? So, sabi niya ayaw niya ng vitamins, oh, 'di ba? Ako din. Gano'n lang lagi sinasabi ko, ayoko ng networking." Ako din. Ayoko din, 'di ba? So, ngayon 'pag sinasabi nilang gano'n, 'pag naririnig nila na ikaw din, nakaka-relate sila, 'di ba? So, positive and again, focus on future. Can you type sa chat box? Focus on future, 'di ba? Compliment 'no, so maganda mag-compliment ka lang ng mag-compliment. For example, may maganda siyang tanong, may mga feeling mo talagang very hard question, i-compliment mo pa rin. Sabi mo, "Ang ganda ng tanong mo." Oh, 'di ba? Ang ganda ng sinasabi mo, 'di ba? So, para ano talaga, maka-connect ka talaga ng todo-todo sa kausap mo. And then 'pag close-minded, may I ask you a question? Tanungin mo kung may tanong pa siya, 'di ba? So, 'pag ayaw niya talaga sumagot, "O, no, sige na, i-terminate na natin 'tong usapan," 'di ba? And then one step backward and then two steps forward. O 'yan, 'di ba? So, ibig sabihin ng one step backward na, so hayaan mo muna siya yung umatake, then pero after niyang umatake, ikaw doble mo yung bigay mo, 'no? 2 ideas, 3 ideas, better. Okay? So, when you close the deal, sabi nga, you don't close a deal, you open a relationship. Identify mo ano ba talaga itong taong kausap mo. User ba 'to? Gusto niya ba maging supplier or gusto niya maging business builder? No, so hindi puwedeng ang goal mo agad is business builder lahat.
Paano 'pag ayaw niya talaga maging business builder, gusto mo lang niya gumamit, di opportunity for that person to use. No, establish follow-up dates. Kailan ba kayo ulit mag-uusap, 'di ba? And get referrals as well, 'di ba? So basically, at the end of the day, yung the best person to give referrals are those people na nakagamit na ng USANA. Wag kang maniniwala dun sa mga tao na, sige don't worry, ire-refer kita." Siya nga hindi nga bumibili ng USANA, paano niya ire-refer? So siya muna, gumamit muna siya bago siya mag-refer. Ikaw muna friend, bumili ka muna kasi anong sasabihin mo 'pag ire-refer mo 'to, hindi mo nga 'to nagagamit pa, 'di ba? So, the best people to can refer are those people na nakagamit na, 'di ba? And do it again. Paulit-ulit mo 'tong gawin hanggang sa ma-master mo. Very important na paulit-ulit mo siyang gawin. Kasi sabi nga dito, repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment. So temporary sacrifices for permanent solutions, work now, play later, no? So very important na tanggapin mo talaga na ngayon medyo struggling ka talaga, no? Ito dahil mo talaga i-develop, pero okay lang. Temporary lang naman 'to. 'Di ba? Kasi pag na-master mo na siya, nasa dugo mo na siya, kahit hindi mo na siya gawin ay parang natural nang lumalabas sa bibig mo 'yan, oh, 'di ba? So kasi ako sanay naman ako sa 8 to 5 routine before. Just to share. Okay, so ito yung buhay ko talaga before, 8 to 5 routine, 'no, pero through USANA opportunity, 'di ba, napalitan natin yung oras sa mga power tripper na mga boss, 'di ba, sa mga, tsismosa, marites na mga ka-workmates, 'no, to more time with your family. Alam mo kung hindi talaga ako nag-USANA, wala talaga akong time sa family ko kasi parang all of my life parang puro work, aral-aral, work, work, aral-aral lang yung buhay ko. So, nagsimula talaga ako mag-USANA parang, ay puwede naman pala magkaroon ng moments with the family, 'no? 'No, so dati sino dito mahilig mag-overtime, type OT, 'di ba? Type mo OT yung mga nag-o-overtime diyan, 'di ba? So palitan natin yung mga OT niyo ng own time, oh, 'di ba? So basically, mag-aano, bare months na naman. So, nakaka-miss yung mga snow-snow na 'yan, oh, 'di ba, na dati nakikita ko lang sa TV, nakikita ko lang sa ano, tapos parang nahahawakan ko na siya and masaya. Pero sabi nga ng mga tao na matatagal na sa snow, sa umpisa lang masaya. 'Pag okey, so 'pag lagi ka na nakakita ng snow, nakakatamad na din daw, oh, 'di ba? 'No, so kasi nga masyadong malamig, totoo naman. So yung dating nakakakain ka, okey naman 'yan, 'di ba? Pero okey lang ba palitan na natin yung mga nakakain mo, 'di ba, na nalalasahan mo na yung kinakain mo, oh, 'di ba? So, magkaiba kasi yung nakakakain ka sa nilalasahan mo yung kinakain mo, 'di ba? And sa'yo sana dun ko na-appreciate na, okey hindi lang pala tayo kumakain para malagyan yung tiyan natin, pero para yung bibig din natin, yung dila din natin na may bago siyang malasahan, 'di ba? No, so ako may mga health insurance naman din talaga ako and I realize talaga na lahat naman tayo gusto natin ng ano, eh, maging, secured. 'Di ba? Pero sabi ko the best way to secure ourselves hindi lang naman yung insurance, eh. So kasi nung na-hospital ako wala nga kaming binayad pero hindi ko naman din gusto yung feeling na ma-ospital. So maganda nagsimula tayong mag-USANA, you had the opportunity na magkaroon ng healthy body. Kasi nagkakaroon ka na ng oras mag-gym, 'di ba? And then siyempre may pambayad na rin sa gym na dati wala, oh, 'di ba? So yun yung future natin, 'di ba? Yung, secured tayo bakit ngayon pa lang inaayos mo na, 'di ba? And talagang totoo 'yan, sobrang na-expired ako sa pagtatrabaho, 'di ba, na parang inalay mo yung buong buhay mo sa pagtatrabaho tapos 'pag nakita mo yung sarili mo, anong ginawa mo sa sarili mo? 'Di ba, with USANA, you got to inspire people, ang saya, 'no? Ang saya kasi USANA provides you opportunity na umakyat sa stage, 'di ba, be recognized, matawag yung pangalan mo, makita yung mukha mong laki-laki, 'di ba, sa mga screen and at the same time, 'di ba, dati sanay naman ako sa security ng job, 'di ba, yung ikaw talaga sobrang, ah 'yan yung pinanghahawakan mo, yung 15-30, 'di ba? Pero nagsimula ako mag-USANA, do'n ko na-realize na there is unlimited sa mga possibilities natin sa life natin na sabi nga nung iba, "Naku, sa USANA hindi naman 'yan diyan sure." 'Di ba? So, sabi ko, wala naman ding sure, 'di ba? Pero at the end of the day, ang alam ko lang kung sa work ko may pinirma ng kontrata, yun lang talaga yung mare-receive ko. Pero in USANA, kunyari topakin ako ngayon, gusto ko magkaroon ng ₱10,000, puwede akong mag-work hard para makuha yung ₱10,000. Sa work, 'pag kailangan ko ng additional 10,000, hindi naman ako puwedeng magsabi ng, boss baka puwede ko yung pagtimplahan ng kape ganyan para bigyan mo ako ng extra 10,000." Walang gano'n, friend. Walang gano'n, 'di ba? So dito sa'yo sana 'pag bigla kang tinopak gusto mo ng 100,000 isang buwan, puwede.
Sa work, hindi po. So, mas unlimited yung possibilities natin. So, kung yung salary mo nga nilalaban mo, grabe, talagang ayaw mong ma-late, ayaw mo talagang ano, talagang pinoprotektahan mo talaga yan nga magkano lang, eh. What more sa buhay mo, 'di ba? So, alam mo na nag-London kami, do'n ko talaga na-feel, my dreams in one photo, my family together in a dream travel, 'di ba? So, parang ako na-appreciate ko talaga na sabi ko, "Grabe, ito dati pinapangarap ko lang." 'Di ba? And unti-unti na siyang nagkakatotoo, 'di ba? Sabi nga nila, "Unti-unting wow, kumanta. Mararating." Oh, 'di ba? So, guys 'no, kung nasa isip mo na baka naman mag-fail ka, ang masabi ko lang sa'yo, let go and let God, 'di ba? I'm pretty sure hindi ka naman dinala dito ni Lord para lang mag-fail. Dinala ka talaga dito ni Lord para mag-succeed ka, 'di ba? And baka ikaw lang din nag-iisip na baka mag-fail ka. Eh, what if kung naka-design ka talaga para mag-succeed, 'di ba? So, action is the antidote to fear. So, gusto mo na ikaw mawala na talagang tuloy-tuloy ang iyong mga takot, gawin mo na lang. Type mo nga sa chat box, action, action, 'di ba? So, galingan mo, take action 'no. So, ako nung nag-take action ako, kumita ako ng 2,000,000 isang buong taon. Pero grabe 'no, 'yan sila Mentor Ryan, Mentor Rush, yung 2,000,000 kinita nila 'yan ng 7 weeks lang. Grabe 'no. So, ibig sabihin meron pang higher. No, sa akala ko dati malaki na yung 2,000,000 per year, pero may mas lalaki pa. So, yung opportunity natin talagang malaki. Really 'no, there's really a big opportunity and why you need to act now kasi most of the time, later becomes never. Tama ba? No, ako, my father died nung 2021 and I just realized that time na buti na lang talaga nag-USANA ako before pa because napa-travel ko yung father ko sa Japan, napa-travel ko siya sa Bali, Indonesia. We had that time together, 'di ba? Na alam ko kung nag-work ako, wala talagang time together. And ang buhay ng parents natin, it's very limited lang. 'Di ba? So, hindi mo lang puwedeng sabihin sa parents mo na, "Ma, Pa, o 'wag ka muna mamatay." Kasi hindi pa ako mayaman, 'di ba? So, hindi mo lang puwedeng sabihin 'yun, 'di ba? Pero if you have more money, 'di ba, talagang magagawa mo yung mga dapat mong gawin bago sila mamatay, 'di ba? Lalo na ngayon paikli ng paikli yung buhay natin, 'di ba? So, life is different if you have options. So, nung namatay yung father ko, malungkot talaga kami niyan and then sabi nga ng friend ko, "Wag na ako malungkot, yung mother ko buhay pa naman." So, talagang, pinoil ko yung mom ko that time. Life is 10% what happens to you, 90% how you react to it. No, so ayan, no. So nag-birthday si mother ko sa Singapore, no, sa pinag-summer ko siya sa Boracay, nag-New York, nag-Chicago, nag-Arizona, nag-Utah, nag-Los Angeles, nag-Palawan, nag-Thailand, and nag-Christmas and New Year kami sa London, 'di ba? So finally, before I end this training, no, sabi ko lang, when you run alone, it's called grace. But when you run with God, it's called grace. So, it's time for us to realize na ang dami kong tinuro kanina, pero at the end of the day, magtiwala ka sa Diyos na kahit ikaw yung siguro yung pinakamagaling mag-close, at the end of the day, may higher being talaga na nag-aayos ng schedule natin. May higher being talaga na, alam mo yun, for me I realize na kapag talagang grabe, no, ibinigay mo sa kanya, miracles happen. Miracles happen, 'no? Ang dami ko na napagdaanan dito sa USANA and, nandiyan siya along the way, dun sa mga darkest moments na parang feeling mo walang nangyayari sa business mo, 'di ba, basta tiwala ka lang sa kanya, 'di ba? So, I'm sure, 'di ba, i-di-direct ka diyan sa mga tamang tao and hindi natutulog ang Diyos. Alam na alam niya yung mga efforts na binibigay mo dito. Nakikita niya lahat 'yan and lahat 'yan ire-reward niya, siksik, liglig, umaapaw. 'Di ba? Magtiwala ka sa kanya kasi sabi sa Bible, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future." So, maraming maraming salamat po sa time na binigay niyo po sa akin and I hope marami kayong natutunan kahit medyo napahaba po tayo talaga, okay. So, I hope na itong session natin will be something na magamit nyo lalo na this week, 'di ba? Na start na naman ang ating bagong buwan. Alright? So thank you so much everyone and back to our
napakagaling na mga host at nagkagandahang host natin, Tita Ernie and Coach Katz. Ayan. Thank you so much, Mentor Diaz. Thank you. Grabe, ang galing. Siksik, liglig, at umaapaw talaga. Di ba, Kat? Oo nga po, speechless na ako. Parang lahat nasabi na ni Mentor. Oo, grabe. Nakakatuwa. Yan. Ang daming learnings. Nakakatuwa. Nakaka-inspire din po yung let go and let God. It's a reminder for every one of us. Kasi syempre, hindi naman lahat ng season natin is in the high peak, di ba? Katulad ng season ko sa ngayon, so pag busy tayo sa work, hindi na tayo nakakapag-usana, hindi tayo nakakapag-prospect, hindi tayo nakakapag-focus. At kaya ang nangyayari, hindi tayo nakakapag-practice, hindi natin na-actionan, hindi natin na-apply yung mga learnings na natututunan natin. So, bigyan lang talaga natin ng time and practice lang din talaga. So, wag tayong mawalan ng motivation sa sarili natin. Kasi pagka nagpadala tayo sa mga negativity na mga taong nakapaligid sa atin, madadala tayo eh. So, may mga negative din akong natanggap before na ang yumayaman lang diyan is yung mga nauna. So, 'pag nagpadala ako dun, siyempre wala ako dito ngayon. So, nasa sa'yo lang din talaga, it's a decision para maano natin yung business natin. Kaya salamat mentor. Yes, tamang-tama ka dyan. So, You're in addition to welcome. that, so, yeah, talaga dito, repetition is the key. Kailangan lang mag-attend tayo ng lahat na training para ma-master natin yung craft natin. At saka gusto ko yung sinasabi ni Mentor Kat na you don't close a deal, but you open a relationship. So kung may makasalubong tayo na mga tao, kahit hindi natin kakilala, smile-smile lang. Baka yung tao na yun, prospect na yan, di ba? So ganyan. Kahit saan tayo, kailangan smile-smile lang at saka create a relationship. Hindi yung ikaw talaga ang para kang may tinitinda, yung parang gusto mo talagang makabenta na or maka-prospect na, wala lang, smile-smile lang. Who knows that person in front of you is your prospect. At magiging under your organization, di ba? So, Mentor Diaz, open ba tayo for questioning? Yes. Let's go. Let's go. So, sino bang gustong mauna na magtanong? Ayan, si Coach Faith. Coach Faith. Hello! Hello po sa inyong lahat. Nakauwi na ako ng bahay pero dahil tawag dito, training na Mentor Diaz is napakinggan ko naman po, no? And talagang inspiring lagi. Inspiring talaga si Mentor Diaz, no? Kasi ang pinaka naano kay Mentor Diaz is talagang hindi niya nakakalimutan si God sa journey niya sa life, which is yun talaga yung number one. Ang question ko kay Mentor Diaz is, what if you have the client na they just want you to give like, can you just let me know kung yung 10 to 15 minutes lang na time na gusto niya lang malaman yung buong about business. And then if you tell that client na kailangan Zoom para mas ma-explain ng mas tawag dito, mas clear, mas clarify sa'yo, and at the same time, mas higher person yung nag-explain. But this client said like, just sabi mo na lang para malaman ko kagad kung magugustuhan ko or hindi. Yung parang gusto niya mentor is yung isahang straightforward kung ano bang business yan. And then from that, tsaka siya magde-decide. Ganun. Ayan, no? So, napakaganda ng nagtanong. And maganda din yung tanong niya. Okay, diba? So, yan, dyan natin matetest. O, yan. Sige, since nagtatanong ka sa akin ngayon, Coach Pete, babalik ko lang yung tanong muna. Okay, dun sa mga natutunan mo kanina, palagay mo, ano kaya tong prospect mo? Baka ba siya? Besh ba siya? Boss ba siya? Or BB ba siya?
Baka, mentor. Okay. So, kung feeling mo baka yung prospect mo, then yun yung kailangan mong mga ibigay sa kanya. So, it's not about dun sa kung naka-Zoom, it's not about doon sa dito sa mga bagay na 15 minutes. It's not about the 15 minutes eh. 'Di ba? Kasi kung baka pala si prospect, then ang kailangan niya is information. Ang kailangan niya is logic. So, right then on there, when you start to invite this person, then yung dapat yung mga ginagamit mo na. Anong information yung sa tingin mo mag-yes siya? Ano yung logic na for example, ano ba to? Kung ako sa business, if I do logic sa business is gusto mo ba ng negosyo na nandito ka lang sa Australia or nandito ka lang sa bansa na to pero pwede ka mag-expand sa iba't ibang bansa? Gusto mo ba ng ganun? It's already a logic, di ba? So, what will happen kung ganun yung klase ng negosyo na meron ka? No, you start to raise yung logic pag mga ganyan. Pero depende kasi kung business or ang product ang ino-offer mo eh. No, so pag information, no, definitely, 'di ba? Pwede mo na ipakita ano yung mga pwede mong ipakita kanina. Maganda yung sinend ni Coach Lyra, no, yung investor relations ng Usana. Oh, ito actually yung company na gusto ko ipakita sa iyo. Ito yung financial status niya right now. 'Di ba? So ito yung mga few of the things na pwede makita and pwede mo ipakita yung NYSE. It's a New York Stock Exchange company, 'di ba? So that we could really say na it's a stable or legit. 'Di ba? So yun yung kailangan mo kasi again, tingnan mo, ito bang taong to more nagsasalita ba siya or more onti-onti lang yung mga sinasabi niya? 'Di ba? Kasi pag ibig sabihin pag more na onti-onti sinasabi niya, hindi siya baby. 'Di ba? Maybe it's either baka siya or baby baka boss. 'Di ba? I'm sorry, baka besh siya. 'Di ba? Kasi ganoon ang baka at besh, nakikinig lang talaga sila eh. Ang more of salita ng salita is mga boss and baby talaga. No, so kung sa tingin mo it's really baka, then definitely onti-onti lang siya magsalita. Ikaw talaga ang mag-share. Ikaw talaga ang magsasalita. And yun doon talaga dapat doon talaga lalabas yung kailangan. Alam mo din talaga yung negosyo na ipinapakita mo right now. Kasi pag baka niyan, 'di ba? So hindi kahit naman mapresentahan siya ng Zoom, hindi naman siya magde-decide agad kapag hindi siya 100% sure. So pwedeng on the spot, pwede mong tanungin dahil kilala mo yung prospect mo, gagamitin mo yung personality niya to close the deal. Like for example, 'di ba, ang personality ni baka is they don't decide until they are not 100% sure. So pwede mo lang ibalik yung tanong na yon sa kanya na parang ano ba yung gusto mong marinig right now that will help you feel na itong papasukin natin is 100% sure business. Ano yung mga criteria for you para masabi mo na 100% maganda yung produkto natin? So gagamitin mo yung qualities nila, yung personality nila, 'di ba? On how you deal with these people. Kasi on their mind, 'di ba? Pag nasagot talaga yung mga ganong tanong, okay, so sila mas madali sila nakakapag-decide, 'di ba? Kasi ayaw mo rin naman na i-miss out yung presentation na bakit hindi mo makwento right on the spot, 'di ba? Ano ba yung gusto mong negosyo na pinag-uusapan na pwede naman talaga yun na ngayon na sabihin ko na, i-explain ko na sa iyo kung ano yung meron. Pero yung mga mga tidbits lang, 'di ba? Yung mga pinaka big information, 'di ba? So, ako I guess yun yung ginagawa ko kapag gusto niya on the spot na maintindihan kung ano 'to, 'di ba? So, pero more likely ako minsan dinadaan ko rin sa mga ano pa-charming, mga ganyan na Mentor, ano yan? Inintroduce mo pa rin yung part ng product or you're just straight to the business? Kasi itong ano to, African girl to na talaga ang ano niya sa akin is siya pa yung nagsabi kasi na parang napahappy ako sa kanya yung nagbe-business ako. Tapos one day, nakasalubong ko siya sa work. Sabi niya, "Darling, can you tell me about your business?" Sabi niya ganun. I don't wanna do this job parang ng forever. Gusto niyang may gawin na extra income. And then kung maganda daw yung business, she will do it po. So pagka ganun, mentor, ano yan, nag-aano ka pa rin ba ng products a bit of the company or you just straight kung paano yung kitaan agad? wala kasing ano eh, wala kasing parang
structured talaga na ito lang. Parang black and white ba yan? Ganyan. Hindi naman kasi siya black and white eh. Na parang, Mm. ito lang gagawin mo, ito lang gagawin mo. So, ako, ang isa sa mga kailangan mo ng matandaan if you're dealing with people, is not about yung kung di-discuss mo ba yung product or yung business lang or yung product lang, ano yung business. It's all about going to the basics, like magtanong ka muna. Ask more questions. Like, for example, sabi niya, di ba, nabanggit niya, ayoko na magtrabaho, gusto ko na magnegosyo. Bakit naman? Ano bang nangyari sa work ko? Bakit ayaw mo na magtrabaho? Ganito, ganyan. Okay, so, kung maganda yung negosyo mo, yan na lang kaya gawin ko. At talaga, so what made you think, anong business yung sa tingin mo na maganda? Balik mo lang yung tanong sa kanya, like parang, talaga, ako maganda yung negosyo ko, gagawin mo talaga to. Bakit? Ano ba yung mga magaganda for you? What will you, baga parang itanong mo sa kanya, ano ba yung sa tingin mo na magandang negosyo for you? So ngayon doon ka mag-focus. Kailangan maganda yung product. O siya na nagsabi. O di-discuss mo yung product. So nakigets mo. So by asking the questions, the right questions, it will help you also na ito yung i-discuss mo. Kasi hindi naman siya na, dapat kasi when you talk to people, dapat client-centered tayo. Ibig sabihin, huwag ka mag-focus sa sarili mo na, ano mo sasabihin ko? Hindi yung sasabihin mo yung importante. Ang dapat nasa isip mo, ano ba yung gusto marinig nung kausap ko ngayon? Kasi kung tutuusin, alam mo na may negosyo mo eh. Pero ito ba yung gusto niya marinig? Kasi kahit anong sabihin mo, hindi naman yan yung gusto niya marinig, nagiging useless lang lahat ng sinasabi natin. So you need to ask first, ano ba rin yung gusto niya mga marinig? 'Di ba? And then doon ka mag-focus. Sabi niya, dapat maganda yung products. O, yun lang pala. O, sige, mag-discuss tayo ng products. Ano mga product ba yung sa tingin mo maganda? Ay, dapat yung mabenta. Okay. Ano ba sa tingin mo yung mga mababentang product? O, di ba? So, magugulat ka. Siya na nagko-close ng sarili niya. Oo nga, maganda nga yung product nyo. Now, siya naman din talaga nag-identify na, alam mo yun, na yung produkto natin, ito na talaga siya ever. 'Di ba? So kaya when you say personal closing, it's about going deeper dun sa mind ng tao eh. Paano ba nag-iisip yung utak niya? 'Di ba? So kasi pag tama yung parehas kayo ng alignment, di parehas kayo ng decision making. So pag magkaiba kayo ng wavelength, magkaiba kayo ng decision making. Kasi sa kanya, ito yung mga pinaniniwalaan niya, kaya ito yung decisions niya. So dapat magkaparehas kayo ng mga pinaniniwalaan para parehas din kayo ng decision. 'Di ba? Mag-arise kayo doon sa decision talaga. Thank you, mentor. It's a good answer. Appreciate po. Thank you. Okay, ayan. So hopefully na nakatulong ito. Ano pa? May mga pahabol pa ba tayong mga tanong? Yan, mukhang, nakamute sila, Kats. Ay, tahimik po. Wala na pong mga tanong. May mga question pa ba? Wag po tayong mahiya. Libre lang po to. Maximize natin. So, pero kung wala namang question, counting na tayo. 10, 9, 8. Ayan. Mentor, ako na lang mag-question. Sige, go. So, kailangan talaga mentor na makipag-usap, makipagrelasyon sa sa tao para malaman mo baka ba, besh ba, boss ba siya, or ano yung isa, baby ba. Yeah, Mahirap din mahirap din yung tao. Tingnan correct. kung anong part ng or combination ba siya. Mahirap din. Totoo. It's a skill, no? It's a skill already yung kapag palagi mo na siyang ginagawa. Kasi minsan magkakamali ka pa eh. Akala mo baka yung prospect, yung pala boss. Yung pala Yes. bench. Yung pala baby. So, kailangan mo talaga na gamitin siya ng gamitin yung pag-identify para gumaling ka. Para laging sumasakto yung mo, yung way mo kung ano yung atake. 'Di ba? And siguro ako, for beginners, the best way is gamitin mo lahat. Mga ganyan, no? So kahit hindi siya baby, o gamitin mo yung pang baby na style, 'di ba? And then marirealize mo, oo nga no, hindi nga nagki-click talaga sa baka yung pang baby. So ikaw mismo makaka-recognize. 'Di ba? Kasi hindi naman niya alam yun, ikaw lang naman nakakaalam yung baka, baby, besh, at boss. Yes.
Ikaw lang naman nakakaalam nun. So hindi niya alam na ang atake na ginamit mo is pangbaka. O hindi naman niya sabihin, mali yung ginagamit mo sa aking ano, 100 reflections, no? Baka kaya ako, baka. O, di ba? Hindi niya sabihin yun sa'yo. Di ba? So, kahit sabi mo, gamit mo yung besh sa kanya, okay lang, di ba? So, yun nga lang, kumbaga parang ano lang yan parang pag tumitira ka ng baril, di ba, kunyari, or nagda-dart ka, parang hindi mo lang ma-target ng tama. Pero, okay lang din, no? So, kasi practice or paulit-ulit, repetition talaga, doon mo lang mas mabubullseye kung tawagin. Kasi pag bullseye ka, agad-agad, perfect, yes, join. Ganun agad ang makukuha mo. So, kaya kailangan mo siya paulit-ulit para ma-master mo ano yung tamang words dun sa mga tamang kausap mo. Correct. Unconscious competence na tayo. Pumapasok na tayo sa Thank you so unconscious. much, Mentor Diaz. Oh, okay. Ibang question. Given all the tips po, what is a typical Usana workday be like with you po? Ako when I was starting, especially nagbi-build talaga ako ng business, ang pinaka hindi ko inaalis talaga yung power hour ko, yung 5 to 6 PM talaga. 1 hour in a day, inaalat ko talaga siya on sending messages to different people to invite them for a presentation. 'Di ba? 1 hour 'yun. Nag-set talaga ako ng oras, bawal akong guluhin, bawal akong kausapin, bawal akong kahit anong basta ang target ko from 5 PM to 6 PM, talagang magse-send lang ako ng message. Ngayon, kaya pag may mga magre-reply, kunyari, may magre-reply sila nag-reply na 7 PM, minsan hindi ko na nababalikan. The next day na. Next day ko na sila nababalikan. So, next day na 5 to 6 PM. So, mas nakikita tuloy nila na busy na tao talaga ako. So, ngayon pag nag-message ako sa kanila ng ganung time, so mas nafe-feel nila kailangan mag-respond sila agad. Kasi yun lang yung inaalat kong time for that for that occasion. So, yun kasi ang pinaka-importante talaga dapat na kasi actually, let's just be honest, when we do Usana, hindi lang naman Usana yung ginagawa natin sa buhay natin. We have a lot of things, we have a lot of sa ginagawa natin. So, kailangan unahin mo ano yung priority. And ang priority lagi is prospecting. Yan ang number 1 talaga na dapat na hindi mo inaalis every single day. Dapat sa isang araw, may bago kang nakausap. Pag wala kang bagong nakakausap, your business ng Usana, nagiging stagnant siya. So wala nangyayari kasi. So yun yung pinaka-importante. Sino yung una or sino yung bagong tao na nakausap mo today? So yun siya. So nasa sayo na yun kung anong gagawin mo sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi. Di ba? Pero dapat wag mo lang aalisin talaga yung meron kang at least ano ba yung 1 hour? Yun lang mapapaisip ka lang din Bakit hindi mo mabigay-bigay yung 1 hour na yan? Magsasend ka lang naman ng message. Tama mali? Di ba? So kalimutan mo na lahat ng ano ba yung gusto mong gawin sa Usana, pero ano ba yung sana 1 hour lang na a day? Na ilalagay mo talaga siya sa schedule mo na dapat may isang oras ako. Parang ganito yan Kung tayo na-practice ka na every 12 kumakain ka, o di imagine mo lang yung everyday na 1 hour meron ka talagang bagong kinakausap. Ano kaya yung pwedeng maging repercussion sa business mo? 'Di ba? So, yun siya. So, anything that you do, di bahala ka na kung may schedule ka ng presentations, so doon na papasok yan, or may training or what, basta every single day. Again, 1 hour, power hour. Okay ba yan? Type mga sa chat box yan. 1 hour, power hour. So, dapat ganyan, di ba? Imagine mo, ano ba yun, sa 24 hours, ano ba yung 1 hour lang ibibigay mo sa Usana? Di ba? So, grabe yan. Grabe yung pwedeng mai-ilip ng business mo dito sa Usana. Ikaw, bahala ka rin kung anong oras din. Hindi naman siya strict na 5 to 6 PM. So, any hour in a day. Na sa tingin mo yun. Yung iba ginagawa bago pumasok sa work. Diba? Pagkagising pa lang sa umaga, yun yung unang ginagawa. Nagsisend na sila ng mga messages. And then, after 1 hour, okay, obvious na. Prepare na for work. Diba? Para pagkatapos ng work, yung iba, ginagawa pa, tinitignan kung may nag-reply doon sa mga messages. Parang ganyan. Diba? Or kung hindi man, the next day na. Dahil napagod, may gagawin pa sa bahay, o the next day nyo na mare-replyan lahat. Diba? So, I hope that helps. A lot po, Mentor. Thanks a lot. Ayan. Ayan, bilang pasasalamat po kay Mentor, baka pwede pong i-open natin yung mga camera natin.
Yes, sige, stop recording ko na.